David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 801. Binalot ng kamalayan ni Nisaidaw si David, ngunit hindi man lang lumaban si David, pinayagan si Nisaidaw na siyasatin ang sarili niyang lakas. Pagkatapos ng ilang paggalugad, bahagyang sumimangot si Nisaidaw. Ang lakas ni David ay talagang lakas ng dakilang Panginoon, ngunit may malabong aura pa rin kay David. Anong klaseng magic weapon, posibleng umasa dito si David? Naglakas loob kang magmungkahi na lumaban ng mag-isa dahil sa iyong lakas bilang isang dakilang amo. Naiinip ka ba sa iyong buhay, o nararamdaman mo ba na mayroon kang maaasahan? Malamig na ngumiti si Nisaidaw. Ang pangungusap na ito ay para i-click si David at sabihin kay David na alam na niya ang kanyang sikreto. Ipinagmamalaki ni David, kung matalo ka, hindi mo na kailangan ng anumang bagay na maaasahan. Kung may kakayahan ka, gamitin mo lang. Anong mayabang na tono, ngayon papatayin kita sa isang kamay lang. Pagkatapos magsalita ni Nisaidaw, ang manggas na damit ay nakaumbok na parang isang mahabang dragon, at pagkatapos ay hindi mabilang na mga tuldok ng liwanag ang nagtipon patungo kay Nisaidaw, at ang buong tao ay nagliwanag ng nakasisilaw na liwanag. Nang makita ito, nagmamadaling isinaaktibo ni David ang kanyang espiritual na kapangyarihan at mabilis na kinurot ang kanyang mga daliri, at pagkatapos ay unti-unting bumuhos ang bagyo sa harap ni David. Sa pagtingin sa bagyong namumuo sa harap ni David, itinaas ni Nisaidaw ang kanyang bibig, maliit na panlilinlang ng pag-ukit ng mga insekto. Pagkatapos magsalita, si Nisaidaw ay agad na naglabas ng 2 spell mula sa kanyang manggas, at pagkatapos ay ang liwanag na naipon sa kanyang katawan ay sumikat sa 2 spell, agad na naging 2 higanteng dragon na may gininto ang liwanag, mabilis na lumipat patungo kay David. Nang makita ang eksenang ito, ilang elder ng Shu Changsheng ang nagulat, ang kapangyarihan ng discarding ito ay talagang malakas. Dumadagindong. Ang 2 gintong dragon, sa ilalim ng pagwawagayway ng mga kamay ni Nisaidaw, ay nagpatalsik-talsik din at dumiretso kay David. Hindi man lang natakot si David, bahagya siyang nagwagayway ng kamay, at pagkatapos ay lumipat ang bagyo sa kanyang harapan patungo sa 2 gintong dragon. Hindi nagtagal ay binalot ng bagyo ang 2 gintong dragon at nagpaikot-ikot. Sa ilalim ng mabilis na pag-ikot, ang 2 gintong dragon ay naglaho sa isang iglap, naging maliliit na liwanag muli, at ang bagyo ay unti-unting nawala sa parehong oras. Sa sandaling ito, bukod sa nagiiwan ng gulo sa pagitan ni David at ng Nisaidaw na iyon, ni isa man sa kanila ay walang nagbago kahit kaunti, na para bang hindi sila nag-away. Kaya mo ba ito? Sabi ni David na may pang-iinis sa mga mata. Lubhang pangit ang mukha ni Nisaidaw, ang mga mata ay nakatutok kay David, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin ng mabangis, hindi ko inaasahan na napakahusay mo sa mahika, minamaliit kita, at ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang aking natutulog na porma ng dragon. Pagkatapos magsalita ni Nisaidaw, dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang 2 palad. Kaagad pagkatapos nito, binibigkas niya ang mga salita sa kanyang bibig, nagluwa ng simple at malawak na spell, at sabay-sabay na inilimbag ang Dharmasil gamit ang 2 kamay, at ang mga Dharmasil na ito ay patuloy na gumagawa ng mga pagsabog sa hangin. Di nagtagal, ang tuktok ng bundok ay tila nanginginig, at pagkatapos ay sa paligid ni David, ang mga bitek ay lumitaw ng sunod-sunod, at ang mga tanikala na may kapal ng mga bisig ay lumitaw mula sa mga bitek, at mayroong hindi mabilang na masasamang espiritu na nakadikit sa mga itim na tanikala. Mayroong 9 na kadena sa kabuuan, tulad ng 9 na sawa na nakabuka ang bibig, na handang salakayin si David anumang oras. Sa sandaling ito, mahigpit na nakasimangot si David. Noong una, gusto ni David na gamitin ang heart concentration technique para maabsorb ang mga masasamang espiritu sa nakulong na porma sayon ng dragon, ngunit sa pagtingin sa sitwasyong ito, natatakot siyang pugutan siya ng ulo ni Nisaidaw bago niya makuha ang masasamang espiritu ng lahat. Lumampas din ito sa imahinasyon ni David. Dragon Slaying Sword. Ang kanang kamay ni David, na sinundan ng isang taybak na may sumisikat na apoy ay lumitaw sa kamay ni David. Nang makita ang Dragon Slaying Sword, biglang nanlaki ang mga mata ni Nisaidaw, kaya ito ang iyong inaasahan. Kabanata 802. Hindi nagsalita si David, ngunit itinaas ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ng mataas, at pagkatapos ay nilasla sa kalangitan.
Ang apoy na nag-aapoy sa Dragon Slaying Sword ay biglang naging masigla, at ang apoy ay bumaril mula sa Dragon Slaying Sword. Ang Dragon Sword ay nagpakawala ng mahinang tunog. Ang Dragon Slaying Sword at David ay matagal nang nagsanib sa isa, at ang mga dila ng apoy na lumabas ngayon ay ang lahat ng espiritual na kapangyarihan sa katawan ni David, at isang kabuuang siyam na dila ng apoy ang napunta sa siyam na tanikala. Matapos hawakan ng dila ng apoy ang kedena, ang masamang enerhiya sa kedena ay agad na nasunog, at pagkatapos ay isang tunog ng pagkasira ang tumunog. Ang siyam na kedena, na nasusunog na may makapal na apoy, lahat ay nahulog sa lupa ng mahina tulad ng isang boa constrictor na may sira ang ulo, pagkatapos ay naging pulbos at nawala, at ang mga bitek sa lupa ay mabilis na nagsara. Ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni David ay itinuro si Nisaidaw, at malamig na sinabi, ang iyong kakaibang kakayahan ay walang iba kundi iyon, anong mga kasanayan ang mayroon ka, halika. Nakita ni Nisaidaw na siya ay nasa isang desperado at mahirap na pormasayon ng dragon, at talagang mahina sa mga kamay ni David, at ang kanyang mukha ay biglang naging sobrang pangit. At ang Shaodo na iyon ay tumingin kay David sa mga sandaling iyon, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata, hindi niya naintindihan na sa loob lamang ng ilang araw ay tila nadagdagan ng husto ang lakas ni David. Anak, umasa ka sa espadang hawak mo. Hindi kita matutulungan ngayon, ngunit maghihiganti ako para sa iyo maaga o huli. Pagkatapos magsalita ni Nisaidaw, biglang umatras ang kanyang figure, umatras pa siya pababa ng bundok at agad na tumakbo. Nang makita ito ni Shaodon ay halos hindi na niya ito pag-alitan. Nasa iisang kalsada sila ni Nisaidaw. Kung gustong tumakas ni Nisaidaw, hindi niya sinabi sa sarili. Nais ba niyang iwan siya bilang isang scapegoat? Si Shaodon ay hindi nang ahas na mag-alinlangan, at tumalikod siya at tumakbo palayo. Hindi mahalaga kung anong uri ng paghihiganti ang gusto niyang patayin. Mahalagang mailigtas muna ang kanyang buhay. Nang makita na sina Nisaidaw at Shaodon ay tumalikod at tumakbo palayo, walang anumang kilos, na ikinagulat ni Shu Changsheng at ilang matatanda. Nang magulat si Shu Changsheng at ang iba pa na gusto nilang humabol, pinigilan sila ni David. Tumigil ka sa paghabol. Inalis ni David ang Dragon Slaying Sword, ang kanyang mukha ay mapatla na walang bahid ng dugo. Guzo, okay ka lang? Nagmamadaling tanong ni Shu Changsheng nang makita niya ang hitsura ni David. Ipinilig ni David ang kanyang ulo, ngunit pagkatapos ay bumulwak ang isang bibig ng dugo. Tunay na napakalakas ng pamamaraan ni Nisaidaw. Kung hindi lang nagpumiglas si David at tinakat ang lalaki, hindi ito magtatagal. Si David ay tinulungan ni Shu Changsheng at ng iba pa pababa ng bundok. Noong una, plano ni David na umalis ngayon, ngunit ngayon ay tila isang araw lang siya makakapagpahinga sa Medicine God Valley. Kinabukasan, gaano man sila hikayatin ni Shu Changsheng at ng iba pa, pinilit ni David na umalis sa Yaoshen Valley, kung hindi ay hindi siya makakarating sa Womang Island sa ika-15 ng Hulyo. Pagkatapos maglakad palabas ng Yaoshen Valley, direktang bumili si David ng tiket sa eroplano papuntang Nanhua City. Kung gusto niyang pumunta sa Womang Island, kailangan niyang sumakay ng bangka mula rito, dahil may mga bangka lang na papunta sa Womang Island dito. Nang lumipad si David patungong Nanhua City, gabi na. Matapos ay book ng maaga ang tiket sa ferry, naghanap si David ng isang hotel na mapagpahingahan at nagplanong sumakay sa barko patungong Womang Island bukas ng umaga. Nang si David ay naghahaponan sa hotel, nalaman niya na ang hotel ay nakakagulat na abala, maraming mga bisita ang dumarating at pupunta, at ang mga bisitang ito ay naglabas ng aura, halatang lahat sila ay mga mandirigma, si David ay kakaiba, hindi ito isang malaking bagay. Ang Nanhua City, na hindi maliit at hindi kilala, ay biglang umakit ng napakaraming mandirigma. Dahil puno na ang kwarto, walang choice si David kundi hanapin ang insider ng hotel sa mataas na presyo, at hiniling sa insider na humanap ng kwarto. Kuya, bakit ang daming tao sa hotel mo? Tanong ni David sa waiter sa hinahanap niyang hotel. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong nangyari ngayong taon. Madyay ipon tayo ng napakaraming tao dito. Parang lahat sila pupunta sa dagat. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Umiling ang waiter at sinabing. Kabanata 803.
Tumingin si David sa waiter at alam niyang ordinaryong tao lang ang waiter, at tiyak na hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng mga taong ito, kaya kumuha siya ng isang stack ng pera mula sa kanyang bulsa, $1,000,000, at isinilid ito sa kamay ng waiter. Kuya, tulungan mo akong maghanap ng kwarto, mananatili ako ng isang gabi at aalis. Ayaw nang maglibot ni David para maghanap ng hotel. Kung walang kwarto ang hotel na ito, magiging pareho din ito sa ibang mga hotel. Mukhang napahiya ang waiter, ito. Wala talaga kaming kwarto dito, at wala na kaming mahanap na bakanteng kwarto ngayon ang manager namin. Bagamat sinabi ito ng waiter ay nakatutok ang kanyang mga mata sa pera sa kanyang kamay, at halatang gusto niyang kumita ng libong yuan na ibinigay ni David. Nang makita ito, si David ay nagmadaling kumuha ng isa pang stack ng pera, sa pagkakataong ito ay dapat mayroong libo-libong dolyar, at direktang iniabot sa waiter. Kuya, tulong. Nakangiting sabi ni David. Tiningnan ng waiter ang makapal na salansan ng mga papel de bangko sa kanyang kamay, tirik ang kanyang mga mata, at sa wakas ay nagnganga ang kanyang mga ngipin at sinabing, Sir, wala talagang silid, ngunit kung hindi mo ito naaayawan, maaari kang matulog sa aming dormitoryo, huwag kang mag-alala, mag-isa ka. Itataboy ko lahat ng kasamahan sa dormitoryo. Okay, may matutulog ka lang. Bahagyang ngumiti si David, Kuya, mayroon ka bang makakain? Tulungan mo akong kumuha ng makakain. Oo, umupo ka muna sandali, maghahanda na ako. Nagmamadaling naghanda ng pagkain ang waiter. Mukhang nakakatulong talaga ang pagiging mayaman. Nang makita ang masayang tingin ng waiter, humanap si David ng isang sulok at umupo. Sa oras na ito, sa restaurant ng hotel, maraming mga tao ang dumating upang kumain ng isa-isa, at sa isang table na hindi kalayuan mula kay David, si David ay talagang nakahanap ng isang kakilala. Si Chin Xiaotian ng pamilya Chin sa Kyoto, simula nang patayin ni David si Chin Shaolin, hindi pa siya nakakita ng sinuman mula sa pamilya Chin, ni hindi niya nakita ang pamilya Chin na naghiganti para sa kanya. Si Chin Xiaotian ay nakaupo sa mesa kasama ang isang taong kamukhang kamukha niya, at sa likod nila, may ilang mga katulong ng pamilya Chin, lahat sila ay lakas ng dakilang Panginoon. Dahan daw ang ipinihit ni David ang kanyang ulo upang pigilan si Chin Xiaotian na makita siya, upang hindi magdulot ng hindi kinakailangang gulo. Itinaas ni David ang kanyang mga tainga at nakinig ng mabuti sa pag-uusap ni Chin Xiaotian. Sa lakas ngayon ni David, kahit 12-12 ng metro ang hiwalayan nila ay malinaw niyang naririnig ang nilalaman ng tahimik na pag-uusap ng dalawang tao. Pangalawa kuya, anong isla ang sinasabi mo, napaka-magical ba talaga? May dragon ba talaga dito? Hindi pa ako nakakita ng totoong dragon sa sobrang edad ko. Hindi ba't ang lahat ng ito ay isang alamat? Sa oras na ito, malinaw na pumasok sa tenga ni David ang boses ni Chin Xiaotian. Noon lang nalaman ni David na ang taong nakaupo kasama ni Chin Xiaotian ay ang pangalawang kapatid ni Chin Xiaotian na si Chin Xiaoxian. Hindi ko alam kung may mga totoong dragon, pero dapat may mga bihirang hayop sa isla ng Soolong. Kung makakakuha ako ng beast pill, ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa akin na magsanay. Ang mga mata ni Chin Xiaoxian ay puno ng pag-asa. Ikalawang kapatid, sabihin sa akin ang tungkol sa lupain ng pamilya Chin. Narinig ko na ang pamilyang Chin doon ay pawang mga immortal at maaaring lumipad sa langit. Isa ka na bang immortal ngayon? Si Chin Xiaotian ay mukhang isang estudyante sa elementarya, at umaasa na sasabihin sa kanya ni Chin Xiaoxian ang tungkol sa lupain ng pamilya Chin. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Chin Xiaoxian, ilang beses ko bang sinabi sa iyo, huwag kang magtanong tungkol sa mga bagay na hindi mo dapat tanungin, marami kang alam, hindi ito mabuti para sa iyo. Nang makitang galit ang kanyang pangalawang kapatid, nagmamadaling tumango si Chin Xiaotian, nakikita ko. Matapos matahimik ng ilang sandali ang pag-uusap ng dalawa, muling nagsalita si Chin Xiaotian, ikalawang kapatid, ang panganay na kapatid ay pinatay ng David na iyon, ano ang pupuntahan mo sa isla ng Soolong sa pagkakataong ito, maaari mo bang patayin ang David na iyon at banggitin ang panganay na kapatid kung ikaw ay kumuha ng beast pill? Paghihiganti. Para patayin siya, bakit gumamit ng beast pill, pero this time pumunta ako sa Soolong Island dahil sa intensyon ng matandang patriarch.
Kailangan kong kumpletuhin ang paliwanag ng matandang patriarch bago ako makapunta kay David para maghiganti. Malamig na umungol si Qin Shaoxian, halatang hindi pinapansin si David. Kabanata 804. Oo, oo. Engkanto na ang pangalawang kapatid. Paano may kukumpara ang kasama ni David? Gusto siyang patayin ng pangalawang kapatid, galawin mo lang ang mga daliri, hayaan mong mabuhay si David ng ilang araw pa. Binanggit ni Qin Shaoxian ang kanyang pangalawang kapatid. Sa sandaling ito, biglang pumasok ang isang grupo ng mga tao, na pinamumunuan ng isang binata, na sumulyap sa lahat ng may pagmamalaki. Pagkatapos, isa sa mga lalaking nasa likod ng binata ay humakbang pasulong, tumahimik at sinabing, narito na si Young Master Xuanyuan, aalis ang lahat para sa akin, kami na ang bahala sa lugar na ito. Sa pakikinig sa tono ng taong iyon, parang naglilibot ang emperador noong sinaunang panahon, at ang iba ay kailangang umiwas. Pagtingin sa eksenang nasa harapan nila, lahat ay napangisi. Kung tutuusin, ang mga taong kumakain dito ay pawang mga mandirigma, at walang mga ordinaryong tao, kasama ang ilang malalaking pamilya. Paano sila matatakot sa ilang salita lang? Bagamat maraming tao ang nanunuya, biglang nagbago ang ekspresyon ni Qin Shaoxian. Let's go! Sabi ni Qin Shaoxian kay Qin Shaotian. Pangalawa kuya, ano ang kinakatakutan mo? Sino ang lalaking ito? Tumingin si Qin Shaotian kay Qin Shaoxian na may pagkalito. Paano maituturing na isang malaking pamilya sa Kyoto ang pamilya Qin, at si Qin Shaoxian ay pumasok sa lupain ng pamilya Qin upang magsanay ng immortalidad, paano siya matatakot sa isang anak na Xuanyuan? Higit pa rito, hindi pa narinig ni Qin Shaotian ang tungkol sa pamilyang Xuanyuan, at tila walang ganoong kalakas na pamilya sa Kyoto. Manahimik ka. Pinandilatan ni Qin Shaoxian si Qin Shaotian, pagkatapos ay tumayo at naglakad palabas. Nang makita ito, makakaalis lang si Qin Shaotian kasama ang isang tao. Nang dumaan si Qin Shaoxian sa binata, hindi maiwasan ng binata na sumulyap kay Qin Shaoxian. Bagamat umalis ang pamilya Qin, ang iba ay nanatiling hindi kumikibo at walang balak na umalis. Nang makita ito, ang mukha ng binata ay bahagyang nanlamig, at ang nasasakupan na kakatayo lang, ang kanyang hininga ay sumabog sa isang iglap, at ang buong restaurant ay tila nahuhulog sa isang kuweba ng yelo, at ang mga tao ay nanginag. Sa pagkakataong ito, ang mga ekspresyon ng maraming tao ay lubhang nagbago, at sila ay tumayo at umalis. Sa paghinga lang nito, alam na nila na ang kabilang partido ay isang master, at hindi ito isang bagay na maaari nilang pukawin. Wu Zhang. Matapos maramdaman ni David ang hiningang ito, hindi niya maiwasang magulat. Hindi niya inaasahan na ang katulong pala ng kabilang partido ay nasa kaharian ng Wuzhong. Dapat mong malaman na kung nilinang mo sa kaharian ng Wuzhong, alin ang hindi Panginoon ng isang panig, paano siya magiging subordinate. Hindi nagtagal, sunod-sunod na nagsitakas ang lahat ng nasa restaurant, si David lang ang naiwan sa sulok, tahimik na naghihintay ng kanyang pagkain. Nang makita ng kabilang partido na hindi umaalis si David, nanlaki ang kanyang mga mata, at agad na bumantong hininga si David. Bahagyang ibinaba ni David ang kanyang ulo, at tila hindi napansin na ang kabilang partido ay naglunsad ng pag-atake sa kanya. Ngunit pagkarating lamang ng hininga kay David, ang buong katawan ni David ay tila may dagdag na harang mula sa manipis na hangin, na direktang humaharang sa paghinga. Wow! Wow! Tumama ang harang na hininga sa katabi niyang mesa, na agad na nabasag ang mesa. Sa pagkakataong ito, ang kabilang partido ay agad na natigilan, ang kanyang mga mata ay tumingin kay David na hindi makapaniwala, at ang mga mata ni Young Master Xuanyuan ay bahagyang namumula din. Sir, nandito na po ang pagkain nyo. Sa oras na ito, lumapit ang waiter na kakatanggap lang ng pera ni David na may dalang pagkain, na napakayaman. Gayunpaman, nang makita ang kainan na masigla pa rin ngayon, lahat sila ay umalis sa sandaling ito, at kakaunti na lamang ang natitira, at ang waiter ay natigilan. Ibaba mo na ang mga gamit, pwede ka nang umalis. Mahinang sabi ni David sa waiter. Ay, sige. Napatingin ang waiter sa mesa at upuan na nakakalat sa lupa at nagmamadaling tumango. Sa pagtatrabaho dito, alam niyang madalas mag-away at manggugulo ang mga tao dito. Kung titignan ng eksena sa harapan niya ay tila may nag-aaway na naman dito.
Para makaiwas sa gulo, nagmamadaling inilapag ng waiter ang pagkain at nagmamadaling umalis. Kabanata 805. Kinuha ni David ang kanyang chopstick at nagsimulang kumain ng dahan-dahan, nang hindi man lang tumitingin sa mga tao sa tabi niya. Ang lalaking kakabaril lang kay David ay may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, na ikuyom ang kanyang mga kamao gamit ang dalawang kamay, at akmang sasalakayin muli si David, ngunit pinigilan siya ng Young Master Xuanyuan na iyon gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos tingnan si David, si Young Master Xuanyuan ay nakahanap ng mauupuan, at pagkatapos ay may pumunta upang maghanda ng mga pagkain. Makalipas ang ilang minuto, nang mabusog na si David, tumayo siya at lumabas ng restaurant, hindi tumitingin sa mga taong iyon mula simula hanggang dulo. Anak! Ang lalaking kakabaril lang, ay nakita si David na naglalakad palabas ng napakayabang, at tumingin kay Young Master Xuanyuan na puno ng inhustisya ang mukha. Kinawian ni Young Master Xuanyuan ang kanyang kamay, tumingin lang sa likod ni David, ngunit hindi nagsalita. Matapos lumabas ng restaurant si David, orihinal niyang binalak na hanapin ang waiter at hilingin sa kanya na dalhin siya sa kanilang dormitoryo, pagkatapos ay magpahinga ng mabuti at i-recharge ang kanyang mga baterya. Gayunpaman, pagkatapos tumingin sa paligid, hindi nakita ni David ang lalaki. Malamang nagtago siya dahil nakita niyang may maglalaban. Walang pagpipilian si David kundi ang maglakad palabas ng hotel at maglakad-lakad sa mga kalye ng Nanhua City. Bagamat hindi kalakihan ang Nanhua City, malapit ito sa dagat, at makikita mo ang walang katapusang dagat mula rito. Mayroon ding mga hilera ng sea view villa sa tabi ng dagat. Kahit gabi na, marami pa rin ang naglalaro sa dalampasigan sa tabi ng dagat. Dahan daw ang naglakad si David patungo sa dalampasigan. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang dagat gamit ang sarili niyang mga mata. Ang walang hanggan na dagat ay nagdulot ng mga taong hindi gaanong mahalaga. Sa harap ng dagat, kahit gaano pa siya kalakas, hindi pa rin ito gaanong mahalaga. Sa dagat, lumiliko ang parola sa di kalayuan, at itinuro ng liwanag ang direksyon ng mga barkong dumadaan, ngunit sa pagtingin sa parola sa malayo, si David mismo ay medyo nalilito, hindi niya alam kung saan ang kanyang daan o kung saan. Papunta na siya. Ngayon ay biglang natakot si David. Natatakot siyang malaman ang kanyang karanasan sa buhay. Kahit gawin niya, ano ang magagawa niya? Dahan daw ang binawi ang tingin, umiling si David, pinipigilan ang sarili na mag-isip ng mga magugulong bagay. Ngayon ay maaari na lamang siyang gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Dahan daw ang naglalakad si David sa dalampasigan. Maya't maya ay dumadaan sa kanya ang magagandang babae na nakabikini. Ang mga babaeng ito ay pawang maputi at may magandang figure. Nagtaas lang ng mata si David at umiwas ng tingin. Kahit na ang mga batang babae ay maganda, kumpara kay Sonya, sila ay masyadong malayo sa likod. Sa usapin ng ugali, talo ang mga babaeng ito. Paano masasabi na si Sonya ay lumaki sa isang mayamang pamilya, at ang ugali ng isang marangal na babae sa kanyang katawan ay hindi isang bagay na mayroon ang bawat babae? Mayroon ding uri ng heroic at sassy temperament kay Gullinger, na iilan lang sa mga babae. Pagkatapos ng lahat, si Gullinger ay dating detective ng Law Enforcement Pavilion. Kung siya ay nagsusuot ng uniforme at ang kanyang perpektong figure, ito ay hindi kapanipaniwala. Walang kamalay-malay, naiisip ni David si Sonya at ang iba pa. Kapag naiisip si Gullinger, biglang pumasok sa isip ni David ang larawan ng hubad na katawan ni Gullinger, bagamat hawak-hawak ni David si Gulling noon. Anak, hindi ko inisip iyon sa aking puso, ngunit kapag naiisip ko ito sa mga oras na ito, nakita talaga ni David na mayroon siyang reaksyon. Kung tutuusin, normal na tao rin si David, at marami rin siyang emosyon, kaya normal lang na magkaroon ng reaksyon kapag naiisip niya ang mga larawang iyon. Uy, hindi ko alam kung saan sila dinala ni Uncle Long. Bahagyang napabuntong hininga si David. Hindi niya nakontak si Sonya at ang iba pa sa loob ng maraming araw, ngunit hindi pa rin ito na-miss ni David. Napabuntong hininga na lang si David at aalis na sana sa dalampasigan, may ilang figure na biglang sumulpot sa harapan niya na ikinatulala ni David. Nakita ko ang mga babae sa harap nila, naka-swimsuit, nag-sparring sa beach, at nag-aaya. Maraming lalaki at babae sa kanilang paligid ang nakatuon ang kanilang atensyon sa mga babae.
Kabanata 806. Nang itinuon din ni David ang kanyang mga mata sa ilang mga batang babae, siya ay natigilan saglit dahil ang mga babaeng ito ay walang iba kundi si Sonia at ang iba pa. Nakita ko sina Sonia, Gullinger, Womer, at Shauro, lahat ay nakasuot ng swimsuit, nag-aaway, silang apat na magkapares, walang tigil na nagsasaboy ng tubig dagat sa isa't isa. Natulala si David on the spot, hindi niya maintindihan, paano napunta si Sonia at ang iba pa sa lugar na ito, at ang Shaoro na iyon, paano rin siya lilito dito. Ilang mga dilag, interesado ka bang magmaneho ng speedboat ng magkasama at umihip ng hanging dagat? Sa oras na ito, isang batang lalaki na may suot na salaming pang-araw at nakadamit, lumakad patungo kay Sonia at sa iba pa, at nagtanong ng papuri. Napatingin si Sonia at ang iba pa sa bata at hindi pinansin, dahil sa araw na ito, hindi ko alam kung ilang lalaki ang nagsimulang makipag-chat sa kanila. Nang makitang walang nagmamalasakit sa kanya, muling ibinuko ng bata ang kanyang bibig at sinabing, maraming dilag, ang pangalan ko ay Wang Shuo, ang pinakamayamang tao sa Nanhua City, Wang Jianlin, ang aking ama, nakakita ka na ba ng ilang speedboat sa hindi kalayuan? Akin lang yan. Inilabas ni Wang Shuo ang kanyang pagkakakilanlan bilang anak ng pinakamayamang tao, dahil hanggat inihayag niya ang kanyang pagkakakilanlan, gaano man ka-reserve ang mga babae, magpapakita sila ng fanatismo sa kanya. Sayang nga lang at naglalaro at nag-sparring pa si Sonia at ang iba pa na parang hindi nila narinig at walang pumapansin sa kanya. Sa pagkakataong ito, medyo napahiya si Wang Shuo at nawala ng malay. Wang Gongzi, dahil hindi ka pinapansin ng mga tao, bakit mo idinidikit ang iyong mukha ng malamig na puwit? Iilan lang sa ating mga kapatid na babae ang sasamahan ka. Sa tabi ni Wang Shuo, isang batang babae na may kaakit-akit na damit at magandang figure ang nagsabi kay Wang Shuo. Na-snap. Casual na sinampal ni Wang Shuo ang babae, manhid, napakainit at lamig mo A55, walang babae sa Nanhua City na hindi kayang harapin ni Wang Shuo. Pagkatapos magsalita ni Wang Shuo, galit siyang naglakad patungo kay Sonia. Takot na magsalita ang babaeng kakabugbog pa lang, nakatikip lang ang mukha niya, nangingilid ang luha sa mga mata. Sa sandaling ito, naka-swimsuit si Sonia, at ang kanyang puting nyebe na balat ay mas dalisay at walang kamali-mali sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa pagkakataong ito ay hindi na nagsalita si Wang Shuo, ngunit direktang inabot at hinawakan ang palso ni Sonia. Nagulat si Sonia at likas na gustong umatras, ngunit nahuli siya ni Wang Shuo. Ang maliit na kamay na ito ay talagang malambot. Hinawakan ni Wang Shuo ang kamay ni Sonia at sinabing may masamang ngiti. Nang makitang hinaharas si Sonia, nagmamadaling lumapit si Gullinger at ang iba pa, habang si David, na hindi kalayuan, ay galit at mabilis na tumakbo. Ngunit sa sandaling ito, nanlamig ang mga mata ni Sonia, at pagkatapos ay hinawakan niya ang kwelyo ni Wang Shuo gamit ang isang kamay, at pagkatapos ay hinampas ang kanyang likod, para lamang itapon si Wang Shuo sa dalampasigan. Sa pagkakataong ito, nalagutan ng hininga si Wang Shuo at patuloy na umuubo. Guro! Bumagsak si Wang Shuo sa lupa, at tatlong malalaking lalaki ang dumating na tumatakbo mula sa hindi kalayuan, at tinulungan si Wang Shuo na bumangon ng may kaba. Si David, na dating gustong tumulong, ay biglang huminto at gulat na napatingin kay Sonia. Hindi niya akalain na makakapag-kung fu si Sonia pagkatapos ng ilang araw na hindi nagkita, at pagkatapos makita ang kuha ni Sonia ngayon lang ay tila napakalakas pa rin niya. Tumayo si David sa kinatatayuan ng hindi humahakbang. Plano niyang tingnan kung paano hinarap ni Sonia at ng iba pa ang bagay na ito. Sa oras na ito, si Gullinger at ang iba pa ay tumakbo na sa tabi ni Sonia, at pagkatapos ay tumingin kay Wang Shuo at sa ilan sa kanyang mga nasasakupan. Lalo na si Gullinger, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin, at gusto niyang patayin ang mga taong ito. Linger, paliwanag ni Uncle Long, ngunit huwag nating hayaang magdulot ng gulo, huwag magpakamatay, maghintay hanggang dumating si David. Naramdaman ng nakamamatay na aura kay Gullinger, dali-dali siyang hinikayat ni Sonia. Kabanata 807. Nang marinig ang sinabi ni Sonia, dahan-daang nawala ang nakamamatay na aura kay Gullinger.
Tumingin si Wang Shuo kay Sonya, ang kanyang mga mata ay puno ng kalupitan. Maglakas loob na saktan ako, hindi ko inaasahan na magiging isang mainit na babae, ngayon ay gagampanan kita hanggang sa kamatayan. Gawin mo. Pagkatapos magsalita ni Wang Shuo, ikinaway niya ang kanyang kamay at hinayaan ang tatlong malalakas na lalaki na pumunta kay Sonya. Nakita ni David, na nasa hindi kalayuan, na ang tatlong malalakas na lalaking ito ay mga ordinaryong tao lamang, hindi man mga mandirigma. Wala silang hininga sa katawan kaya hindi sila kumikibo. Pagkatapos ng lahat, kasama si Gullinger doon, ang tatlong taong ito ay hindi talaga kalaban. Magiging maayos si Sonya. Tingnan mo ako, nagsasanay ako sa tatlong lalaki na ito. Gaya nga ng sinabi ni Sonya, dumiretso siya para salubungin ang tatlong malalakas na lalaki. Bigla siyang sumuntok. Putok. Sa mahinang tunog, isang malakas na lalaki ang natamba sa suntok ni Sonya, at lumipad palabas ang napakalaking katawan nito ng mahigit 10 metro bago siya nahulog ng husto sa dalampasigan. Sa pagkakataong ito, ang dalawa pang malalaking lalaki ay natakot, at si Wang Shuo, na hindi makapaniwalang tumingin sa eksena sa harapan niya, ay natigilan. Hindi niya akalain na si Sonya, isang tila payat na babae, ay may ganoong lakas. Malaki. Natigilan din si David na nasa hindi kalayuan. Ngayon lang, maihahalin tulad ang suntok ni Sonya sa isang internal force warrior. Dapat mong malaman na si Sonya ay isang ordinaryong babae lamang ilang araw na ang nakalipas. Lakas ng loob. Tila natakot din si Sonya sa sariling suntok. Pagkaraan ng mahabang panahon, tuwang-tuwang sinabi niya kay Gullinger, "Linger, ito. Ako ba ang kuha nito? Bakit napakalakas nito?" Ngumiti si Gullinger, "Sonya, ang iyong kasalukuyang lakas ay maihahambing sa isang internal force martial artist. Kung tatamaan mo itong mga ordinaryong tao, siguradong matatalo ka sa isang suntok. Kailangan mong kumuha ng kaunting lakas, o papatayin mo sila sa isang suntok." Tumango si Sonya, saka tumingin sa natitirang dalawang malalakas na lalaki, na parang nakakita ng biktima. Nang makita ng dalawang malalakas na lalaki ang mga mata ni Sonya, bigla silang sumama, tumalikod at tumakbo, hindi pinansin ang kanilang young master na si Wang. Nang makitang tumakas ang kanyang bodyguard, nanginginig si Wang Shuo sa takot, tumalikod at nagmamadaling tumakbo. Sa sandaling ito, si Sonya sa kanyang mga mata ay hindi na isang swimsuit beauty, ngunit isang nakakatakot na halimaw. "Hoy, bakit ka tumakas? Hindi pa ako nag-e-enjoy, nakakatamad na." Nang makita si Wang Shuo at ang dalawang bodyguard na tumatakbo palayo, sinabi ni Sonya na may hindi nasisiyahang mukha. "Masarap ba sa pakiramdam na matalo ang isang tao?" Nakangiting tanong ni Gullinger at tinapik si Sonya sa balikat. "Well, ito ay napakakol, gusto ko talagang makahanap ng isang taong walang mahabang mata, at bugbugin siya." Nakasubsob pa rin si Sonya sa nararamdamang pambubugbog sa isang tao, tumango at sinabing. Katatapos lang magsalita ni Sonya nang biglang may kamay sa balikat ni Sonya. Ang kamay na iyon ay hindi lamang nakapatong sa balikat ni Sonya, kundi marahan ding hinawakan. Napakunot noo si Sonya, saka tumalikod at nagsuntok sa likod. Ngunit nang lumingon si Sonya ay biglang huminto ang kanyang mga kamao, dahil nakita niya ang mukha ni David at nakangisi sa kanyang sarili. David. Nang makitang si David iyon, yamakap si Sonya kay David at hiniling kay David na yakapin siya. Nahawa kay David ang excited na tingin ni Sonya, at diretsyong niyakap ni David si Sonya at lumingon ng 2 beses. Dahil naka-swimsuit si Sonya, niyakap ni David si Sonya at naramdaman ang lambot ng dibdib nito na sobrang komportable. Nang makitang hawak ni David si Sonya ng pabilog, si Gullinger sa gilid ay nagpakita ng isang ngiti na hindi isang ngiti. Ibinaba ni David si Sonya, tumingin kay Gullinger at bahagyang ngumiti, si Linger ay naka-swimsuit at maganda ang katawan. "Gusto mo bang yakapin ka ng 2 beses? Kabanata 808. Sino ang nagtanong sa iyo na hawakan ito?" Binigyan ni Gullinger si David ng isang blankong tingin. Sa oras na ito, dumating sina Wu Mei at Xiaoro, at pareho silang nakasuot ng swimsuit. Bagamat mas bata si Xiaoro, ngunit ilang buwan na silang hindi nagkita, nalaman ni David na lumaki ng husto si Xiaoro. "Kuya Chen." Matapos makita ni Xiaoro si David, napasigaw siya sa tuwa. "Xiaoro, bakit kasama mo sila? Paano ang Daoist Wu Wei?
Si David ay lubhang kakaiba. Noong panahong iyon, nawasak ang Lei Ming sect, at napatay ang ama ni Xiaoro. Sa huli, naghiganti si David, at pagkatapos ay kinuha ng Wu Wei Daoist si Xiaoro. Bakit nandito na naman si Xiaoro? Umalis si Tio Wu Wei, ako ay. Okay, balik tayo at pag-usapan ng tungkol sa isang bagay, napakaraming tao dito. Hinailan ni Sonya si David, at tinaklan ni Xiaoro ang kanyang bibig nang makita niya ito. Sa oras na ito, nakita ng lahat sa dalampasigan na si David ay napapaligiran ng 4 na babae at umalis na magkasama. David, nasaan ang kapatid ko? Hindi mo ba siya kasama? Hindi pa ba siya nananatili sa Miao Village? Habang nasa daan, tinanong ni Wu Mayor si David. Ang iyong kapatid ay umalis sa Miao Village, at ang iyong mga magulang ay talagang pinatay ng Miao King na iyon. Sinabi ni David kay Wu Mayor ang nangyari sa Miao Village, at sinabi rin ang tungkol sa mga hinaing ng kanyang mga magulang kay Haring Miao. Habang nasa daan, nakinig si Wu Mayor, ngunit hindi nagsalita, hindi niya alam kung ano ang iniisip niya, ngunit wala siyang nakikitang kalungkutan sa kanyang mukha. Anong feelings? Sinundan ni David si Sonya at ang iba pa sa isang hotel, at ang hotel na ito ay ang kakabisita lang ni David, ngunit maagang dumating si Sonya at ang iba pa, kaya nag-book sila ng kwarto. Matapos dalhin si David sa itaas, kumatok si Sonya sa isang pinto. Nang bumukas ang pinto, nakita ni David na si Longwo ang nagbukas ng pinto, at may isa pang tao sa likod ni Longwo, na nagpatigil kay David. Matanda. Pervin. Dilat na dilat ang mga mata ni David, puno ng hindi makapaniwala ang mukha, paanong hindi niya akalain, paanong nandito ang Irvin. Simula nang makalabas siya sa kulungan, hindi na nakita ni David si Irvin. Minsan, nais ni David na pumunta sa bilangguan upang hanapin si Irvin, at sinubukan pa niyang alisin ang matandang Irvin sa pamamagitan ng mga relasyon, ngunit walang ganoong tao sa bilangguan. Naguguluhan pa si David nung mga oras na yon. Ngayon ay ayokong magpakita si Irvin dito, at halatang kasama niya si Sonya at ang iba pa. Pumasok ka at mag-usap. Sigaw ni Longwo, na nagpagising sa gulat na si David at nagmamadaling pumasok sa silid. Sa pagtingin sa silid na puno ng mga tao, si David ay natigilan ng mahabang panahon, at ngayon ay nangangailangan siya ng isang agad na magpaliwanag sa kanya. Sinabi ni Irvin kay Xiaoro, Xiaoro, dalhin mo ang iba sa kabilang kwarto, may pag-uusapan ako kay David. Tumanggo si Xiaoro, at pagkatapos ay dinala sina Sonya at Gullinger sa katabing silid. Pagkaalis pa lang ni Sonya at ng iba ay biglang lumuhad sa harap ni David sina Irvin at Longwo. Ang biglaang pagbabagong ito ay direktang nalito kay David, at nagmamadaling sinuportahan sina Longwo at Irvin. Tito Long? Irvin? Ano ang ginagawa mo? Mukhang naguguluhan si David. Little Master, oras na para sabihin ko sa iyo ang tungkol sa iyong sariling background. Tumingin si Irvin kay David, biglang namuo ang kanyang mga mata, at dahan-daang sinundan si David tungkol sa kanyang karanasan sa buhay. Tahimik na nakinig si David, bagamat may kaunting paghahanda sa kanyang puso, ngunit nang marinig niya ang sinabi ng matandang amo, nabigla pa rin si David. Si David pala mismo ang umasa. Siya ay may dugo ng Long family. Ang kanyang ina ay ang pangalawang prinsesa ng pamilyang Long, si Long Ruotong, at si Irvin ay ang kasambahay ng pamilyang Long, at si Long Wo ang bodyguard ng ina ni David. Kabanata 809. Ang Long family ay isang hidden wealth family. 80% ng mga miyembro ng pamilya ay mga mandirigma, at maraming tao ang tumuntong sa landas ng paglinang ng mga immortal. Bilang pangalawang prinsesa ng pamilyang Long, ang ina ni David ay nakatanggap ng pinakamahusay na edukasyon mula pagkabata. Dahil ang ina ni David na si Long Ruotong ay may talento at matalino, ang kanyang lakas ay mabilis na lumago, at ang padre de pamilya Long ay gusto din ng ina ni David. Gayunpaman, sa paglaki ng edad, ang ina ni David, si Long Ruotong, ay nasa 20 anyos, at siya ay nasa sabik na nakilala niya ang isang lalaki sa labas. Nang maglaon, nagpakasal ang dalawa, at nabuntis si Long Ruotong. Ngunit ayaw niyang mawala ang lalaking iyon pagkatapos mabuntis si Long Ruotong. Isinilang ni Long Ruotong si David na mag-isa na may malaking tiyan.
Galit na galit ang lolo ni David nang malaman niya na ang kanyang anak na babae ay buntis ng walang asawa at ipinanganak ang bata, at ang lalaki ay tumakas, at nagpadala ng isang tao upang ibalik ang ina ni David sa Long family. Gayunpaman, sa pagtingin sa kanyang pinakamamahal na anak na babae at sa kanyang chubby na apo, hindi pinarusahan ni Lolo David si Long Rootong, ngunit dahil sa kanyang galit sa simula, siya ay may sakit at nakahiga sa kama. Ngunit nang ang lolo ni David ay nakarete, si Long Jingguo, ang panganay na kapatid ng ina ni David, ay lihim na nilason ang kanyang ama, na gustong hayaang mamatay ng maaga ang lolo ni David upang mamana niya ang lahat mula sa pamilyang Long. Gayunpaman, natuklasan ito ng ina ni David sa huli. Sa kasamaang palad, huli na. Ang lolo ni David ay nalason na. Sa huling sandali, ibinigay niya ang palm print ng Long family sa ina ni David. Kinuha ng ina ni David si David, sinulyapan ang kanyang ama, at tumakbo palabas ng bahay ni Long, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan ni Long Jingguo, at pagkatapos ay siniraan ng ina ni David sa paglason sa kanyang ama at nagpadala ng isang tao upang arestuhin si Cheng Pi sa kanyang ina. Kabilang sa mga umaresto sa ina ni David noon ay sina Irvin at Long Wu. 2 araw at 2 gabi silang naghabulan at pinalibutan ang ina ni David malapit sa Horrendel. Nang maglaon, nahuli ang ina ni David at bumalik sa bahay ni Long. At si David ay itinapon sa gilid ng kalsada ng kanyang ina noong unang panahon, at pagkatapos ay nakatakas siya sa kapalaran na maibalik sa pamilyang Long. Matapos mahuli ang ina ni David, bagamat nakuha ni Long Jingguo ang palm print ng pamilya Long, hindi niya pinabayaan ang ina ni David, at araw-araw siyang pinahirapan, na para bang may gusto siyang malaman mula sa bibig ng ina ni David. Hindi alam ng matandang Irvin at Long Wu kung ano ang gustong malaman ni Long Jingguo, ngunit makalipas ang mahigit 20 taon, hindi sumuko si Long Jingguo at pinahihirapan pa rin ang sarili niyang nakababatang kapatid na babae. Isa pa, pinahihirapan pa rin ang ina ni David. Oras na para biglang huminto si Irvin, at pagkatapos ay nabulunan ang kanyang boses at hindi siya makaiyak, at si Long Wu ay napaluha na may pagsisisi sa kanyang mukha. Kung hahayaan natin si Second Miss na bumalik noon, hindi na siya papahirapan ng ganito ngayon. Napaluha si Irvin, puno ng luha ang mukha. Mahigpit na magkahawak ang mga kamay ni David. Kahit na hindi pa niya nakikilala ang kanyang ina, nanginginig pa rin si David sa galit nang marinig niya ito. Kung gayon paano mo ako nahanap? Tumingin si David sa matandang Irvin at nagtanong. Sa sandaling ito, si David ay may kaunting puot sa kanyang mga mata. Gaya nga ng sabi ni Irvin, kung hindi pa nila nahuli ang kanilang ina noon, paano pa kaya pinaghirapan ng ganito ang kanyang ina? Tiningnan ng matandang Irvin ang puot sa mga mata ni David at napabuntong hininga, sa loob ng maraming taon, iniisip ko kung bakit gustong lasunin ng pangalawang babae ang Panginoon. Hindi ako naniwala na totoo, kaya 3 taon na ang nakalipas, palihim akong nakulong. Tumingin sa kanya mula sa kinaroroonan ng pangalawang ginang. Ang pangalawang babae ang nagsabi sa akin ng totoo. Nalasan pala ang Panginoon ng masamang anak ni Long Jingguo, at sinabi rin sa akin ng pangalawang babae ang lugar kung saan nawala ka at gusto kong hanapin ka. Para makita kung buhay ka pa. Bumantong hininga ang matandang Irvin, pinunasan ang isang dakot ng luha at nagpatuloy, ang pinalapot kong formula ng puso na ipinasa ko sa iyo, at ang dragon ring na suot mo ay hindi akin, narinig ko sa pangalawang ginang, naiwan ito ng iyong ama. Ito ay tanda ng pagmamahal para sa pangalawang ginang noong panahong iyon. Kabanata 810. Kung gayon sino ang aking ama? Bakit nakakulong pa ang nanay ko? Ano ang gustong malaman ng Long family mula sa aking ina? Excited na hinawakan ni David ang balikat ng matandang Irvin at nagtanong. Gustong malaman ni David kung sino itong irresponsibleng ama. Sa pag-iisip sa dinanas ng kanyang ina, kinamumuhian ni David ang irresponsibleng lalaking ito hanggang mamatay. Umiling si Irvin, hindi ko alam, hindi alam ng pangalawang babae ang tunay na pagkatao ng tatay mo. Kung ano ang gustong malaman ng pamilya Long mula sa pangalawang ginang, walang sinabi ang pangalawang babae. Maya-maya, pumunta ako sa lugar ng Horrendel para magtanong. Sa iyong kasalukuyang katayuan, dapat mong malaman kung ano ang susunod na nangyari. Bakit sigurado ka na ang nawawalang anak ay ako? Nagtaka si David, kung bakit sigurado ang matandang Irvin.
Nasa iyo ang dugo ng pamilya ng dragon, at nakikita kong hindi ito mali. Pagkasabi ni Irvin ng mga ilang salita na ito ay bigla siyang umubo ng marahas, at sobrang pangit ng mukha. Butler Long. Nang makita ito, nagmamadaling inalalayan ni Long Woo si Irvin at hinampas si Irvin sa likod. Kuya Irvin, ano bang problema mo? Hayaan mong tingnan kita. Kahit medyo nandidiri si David kay Irvin, nagtanong din siya nang may pag-aalala nang makitang ganito si Irvin. Kinaway-kaway ni Irvin ang kamay at umupo sa upuan. Sa sandaling ito, ang Irvin ay tila mas matanda, at ang kanyang mga mata ay naging mapurol. Medyo kakaiba si David. Nagbago itong si Irvin, at ngayon ay mukha na siyang matanda na malapit ng mamatay. Tumingin si Long Woo kay Irvin, puno ng pagkabalisa ang kanyang mga mata, tila alam niya ang nangyari sa Irvin. Munting young master, alam mo na ang iyong background, at ang aking gawain ay maituturing na natapos, ngunit dahil binigyan ko ang pangalawang ginang ng pag-asa na magtiyaga, isiniwalat ko ang balita ng paghahanap sa iyo, at ngayon ay hinahanap ka ng mga tao ng Long family. Kahit saan. Buti na lang alam nila na buhay ka pa pero hindi nila alam ang current identity mo kaya safe ka pa rin for the time. Pero, ubo. Bago pa matapos magsalita ang matandang Irvin ay muli siyang umubo ng marahas. Butler Long, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Hinayaan ni Long Woo na magpahinga si Irvin, at sinundan niya si David, munting guro, bagamat ligtas ka sa ngayon, malalaman ng pamilya Long ang iyong pagkakakilanlan sa lalong madaling panahon o huli, at ito ay kinakailangan. Naikulong mo ito. Nakuha ni Long daw si Longjing, at pagkatapos lamang makuha ang Longjing maaari kang umasa na makipaglaban sa pamilyang Long. Minsan ay tinanong mo ako na ang espiritual na kapangyarihan ng langit at lupa ay naubos na, paano nakakakuha ng espiritual na enerhiya ang ibang immortal na magsasaka, at ngayon ay masasabi ko sa iyo, G. Ang ilang mga magsasaka ay nakukuha ang kanilang aura mula sa spar, at ang ilang mga tao ay nakakakuha ng dragon crystal at sumisipsip ng isang tuloy-tuloy na agos ng aura mula sa dragon crystal. Pagkatapos lunukan ng dragon crystal, ang dragon crystal ay patuloy na maglalabas ng espiritual na enerhiya, ngunit ang dragon crystal na ito ay napakabihirang. Sa pagkakaalam ko, walang gaanong nakakakuha ng dragon crystal. Maraming tao ang umaasa sa kristal, at ang kristal na ito ay napakabihirang. Ito ay katulad ng Spirit Stone, ngunit ang espiritual na enerhiya na nasa spar ay libu-libong beses kaysa sa Spirit Stone na iyon. Matapos sabihin ito ni Long Woo, napagtanto ni David na mayroon pa ring mga kristal na bato at Longjing, hindi ako makapaniwala na mayroon pa ring mga bagay na ito na may espiritual na enerhiya. Tila ang mga bagay na ito ay higit na mahalaga kaysa sa mga espiritual na bato at damo. Marami. Sa mundong ito, maraming bagay na maaaring makuha ng mga walang kamatayang magsasaka ng espiritual na enerhiya. Bilang karagdagan sa mga Dragon Crystal, Spar, at Beast Peel, dapat mong malaman na mayroong isang malaking bilang ng mga hayop sa maraming hindi mapupuntahan na mga lugar, at ang mga hayop na ito ay lumaki sa loob ng maraming taon. Ang mga beast peel ay gagawin, at ang mga beast peel na ito ay mahalagang mapagkukunan din upang makatulong sa paglilinang. Patuloy na sinundan ni Long Woo si David. Itong dragon crystal ba ay itinuturing na beast peel ng dragon? Tanong ni David. Saglit na natigilan si Long Woo, at pagkatapos magnilay-nilay, tumango siya, dapat itong bilangin. Kabanata 811. Hindi naisip ni Long Woo na ikukumpara ng ilang tao si Longjing sa beast peel ng dragon, ngunit isipin mo, totoo ito. Ang Longjing ay nabuo din sa katawan ng dragon, at ang dragon ay isa ring hayop, at hindi ito beast peel. Pass. Irvin, di ba sabi mo sa July 15, puntahan mo ako sa Womang Island? Bakit dito kita nakilala ngayon? Medyo kakaibang tanong ni David kay Irvin. Ibinuka ni Irvin ang kanyang bibig, ngunit hindi umimik, ngunit ipinaliwanag ni Long Woo, nagbago ang mga bagay, kaya bumalik kami mula sa Womang Island, at pipigilan ka namin dito. Nagbago ang mga bagay. Bahagyang kumunat ang noo ni David. Tama iyan.
Sa orihinal, hiniling sa iyo ni Butler Long na pumunta sa Womang Island noong ika-15 ng Hulyo dahil gusto niyang lumabas ka mula Womang Island hanggang Soolong Island, at pagkatapos ay kunin si Long Jing, ngunit mukhang nahulaan ito ng mga tao ng pamilya Long, kaya inilabas nila ang balita. Sa ika-15 araw ng Hulyo, ilalabas ng Dragon Family ang Soolong Island, at kahit sino ay makakarating sa isla. Sa ganitong paraan, ang bilang ng mga tao sa isla ng Soolong ay tataas ng husto, at ang iyong planong magnakaw ng Longjing ay mapipigilan din. Kung tutuusin, napakaraming tao. Laging may makakakita nito. Nang sabihin ito ni Longwo, naging napaka-solemn na ng kanyang mukha. Matapos marinig ito, nag-isip-isip si David, at sa wakas ay nalaman na niya na pagkatapos makipagkita sa kanya ni Shen Dianshan, sinabi niyang magkakaroon ng sakuna sa ika-15 ng Hulyo, kung ano ang sakuna. Ang pagkuha ng Dragon Crystal ay madaling sabihin, ngunit ito ay talagang mahirap gawin. Kung hindi, pagkatapos ng maraming taon, bakit walang ibang pumunta para kunin ang Dragon Crystal? Nang makitang nagmumuni-muni si David, huminga ng malalim ang matandang Irvin at dahan-daang sinabing, "Young Master, hindi mo na kailangang mag-alala masyado, ginagawa ito ng pamilya Long dahil hindi nila alam ang iyong pagkatao, magagawa mo ito bukas. Subaybayan ang lahat sa Soolong Island ng bukas palad. Tungkol naman sa pagkuha ng Dragon Crystal, tutulungan kitang pag-isipan ito. Mayroon akong mapa ng isla dito, at ang pinakamalamang na lokasyon ng pagtatago ng Songyong." Sabi ni Irvin, naglabas ng mapa sa kanyang mga braso, at nanginginig na iniabot kay David. Dobleng dragon. Nagulat si David, hindi niya inaasahan na may 2 dragon sa isla ng Soolong. May 2 dragon, ang Yanlong at ang Ice Dragon, sa isla ng Soolong. Bukas ay ang araw kung kailan magkikita ang 2 dragon, kaya pinakaangkop na mapunta sa isla, ngunit ito ay isang alamat lamang. Wala talagang nakakita sa 2 dragon na iyon, ngunit Soolong maraming mga bihira at kakaibang hayop sa isla, ngunit ang mga ito ay lubhang mapanganib. Si Butler Long ay malubhang nasugatan dahil sinusubukan niyang gumuhit ng mapa. Sinulyapan ni Longwo si Irvin, at sinabing may hindi matiis na mga mata. Longwo. Pinandilatan ng matandang Irvin si Longwo, halatang ayaw ni Longwo na sabihin ito. Napatingin si David sa matandang Irvin at nagmamadaling hinawakan ang pulso ng matandang Irvin, "Kuya Irvin, nasugatan ka ba? Tulungan kitang makita." Nang hawakan ni David ang pulso ni Irvin at isang espiritual na puwersa ang tumago sa Irvin, nagbago ng husto ang mukha ni David. Nalaman niyang sobrang hina na si Irvin sa mga sandaling ito, at huminto na sa paggana ang kanyang mga laman loob, tanging ang kanyang puso lang ang patuloy na tumitibok. Hindi inaasahan ni David na magiging ganito kalala ang sugat ng Irvin, at natulala ang buong tao. Bagamat nasa isip niya ang pinakamataas na record ng alchemy, sa sandaling ito, natatakot ako na wala na siyang oras para gumawa ng alchemy, dahil hindi masyadong matagal ang katawan ng Irvin. Ngunit walang pakialam si Irvin sa sandaling iyon. The moment na hinawakan siya ni David, napatingin si Irvin kay David ng kakaiba. "Munting guro, mayroon ka bang mga pakikipagsapalaran? Paano magkakaroon ng aura sa katawan mo na hindi sa iyo?" Tanong ng matandang Irvin kay David. "Oh, nakakuha ako ng Dragon Slaying Sword." Sabi ni David, sabay wave ng kanyang kanang kamay, ang Dragon Slaying Sword ay lumitaw sa kanyang kamay, at may malinaw na nakikitang pulang marka sa Dragon Slaying Sword, na parang may dumadaloy na dugo. Ang tao at ang espada ay iisa. Nang makita ito, idinilat ni Longwo ang kanyang mga mata at mukhang nagulat. Kabanata 812. The Irvin has a smile on his face, hahaha, God bless the young master. Sa Dragon Sword na ito, mas malaki ang posibilidad na makuha ng Young Master ang Dragon Crystal. 2 beses pa lang tumawa, umubo ulit ng marahas si Irvin, at bumulwak ang isang subo ng dugo. Irvin. Butler Long. Nagmamadaling sinuportahan nina David at Longwo ang Irvin. Ikinaway ng matandang Irvin ang kanyang kamay, na may ngiti pa rin sa kanyang mukha. "Longwo, pumunta ka at tumawag ng ilang babae, may ipapaliwanag ako." Tumango si Longwo at umalis, habang si David ay tahimik na nakatingin kay Irvin. Sa mga sandaling ito, unti-unting humihina ang hininga ng Irvin, at puno ng kulubot ang mukha, at malapit na siyang mamatay.
Ang ilang mga batang babae ay tinawag ni Longwo. Sa sandaling pumasok si Xiaoru sa pinto, nakita ang ulo ng matandang Irvin, siya ay nagmamadaling lumapit, guro, ikaw. Ano ang problema mo? Ilang buwan nang sinusundan ni Xiaoru si Irvin, at nagkaroon na ng malalim na relasyon ang dalawa, ngunit ang dahilan kung bakit tinuruan ni Irvin si Xiaoru ay para hayaan si Xiaoru, ang Ice Crystal Body, na matulungan si David. Napatingin si Irvin kay Xiaoru at marahang hinaplos ang ulo ni Xiaoru, puno ng guilt ang mga mata nito, para kay David, kailangan talaga niya si Xiaoru para isakripisyo ang buhay niya. Xiaoru, pasensya na, hindi mo ako masisisi, di ba? Ang Irvin ay desperadong humingi ng tawad. Sinabi na niya kay Xiaoru ang bagay na iyon, pagkatapos ng lahat, ang ganitong bagay ay nangangailangan ng pahintulot ni Xiaoru. Umiling si Xiaoru, ang lahat ng ito ay sarili kong desisyon, hindi ko sinisisi ang master. Sinulyapan ni Irvin ang iba pang mga babae, at sa wakas ay itinoon niya ang kanyang mga mata kay Sonia, huwag kalimutan ang ipinangako ninyo sa akin, sana ay magawa ninyo. Ilang mga batang babae ang lahat ay tumango, kasama ng mga ito ang mga mata ni Sonia ay napakatigas, alam niya na ang pangungusap na ito ay para sa kanya. Si Sonia ay isang fire spirit body, kaya makakatulong din siya kay David. Kung makakatagpo ka ng Ice Dragon at Yanlong sa Soolong Island, magiging mahirap makuha ang Dragon Crystal sa lakas ni David. Nakakagat, isang nakakapasong init. Gayunpaman, kasama sina Sonia at Xiaoru, hanggat handa silang magsakripisyo para kay David, magkakaroon ng pinakamalaking pagkakataon si David na kunin si Longjing. Ngumiti ang Irvin, sa wakas ay karapat-dapat na ako sa pangalawang ginang, at sa wakas ay makikita ko na ang Panginoon. Pagkatapos magsalita, dahan-daang pumikit ang Irvin. Master. Irvin. Butler Long. May kalungkutan sa silid, at ang pagkamuhi ni David kay Irvin sa sandaling ito ay matagal nang nawala ng walang bakas. Mahigpit na hawak ni David ang mapa na ipinagpalit sa kanya ng Irvin ang kanyang buhay. Bagamat wala pa siya sa Soolong Island, nahulaan niya ang mapanganib at malupit na kapaligiran sa Soolong Island. Sa ganoong kapaligiran, unti-unting gumuhit si Irvin ng mapa sa kalsada para sa kanyang sarili. Agad na bumagsak ang mga luha sa gilid ng mga mata ni David, ngunit sa sandaling ito ay naging mas determinado ang mga mata ni David. Mahabang pamilya. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng paghihirap na dinanas ng aking ina. Tumingin si David sa walang katapusang dagat sa labas ng bintana, at ang kanyang buong pagkatao ay nagbabago. Matapos itapon ang katawan ni Irvin, bumalik ang lahat sa hotel. Kaya lang walang nagsasalita, laging depressed ang atmosphere, lalo na si Xiaoru, namamaga ang mata niya sa kakaiyak. David, pumunta ka bukas sa isla ng Soolong. Ang lahat ay nakasalalay sa iyong sariling magandang kapalaran. Para hindi ka mapansin ng Long family, hindi kita kayang lumakad at protektahan ka. Tinapik ni Longwo si David sa balikat. Tito Long, huwag kang mag-alala, tiyak na aalisin ko si Longjing at lalakas ang aking lakas. Papatayin ko ang Long family at ililigtas ang aking ina. Mariing sabi ni David. Ilang tao pa lang ay magpapahinga na, biglang pumasok sa hotel ang 12-dosenang tao, lahat sila ay mabangis. Kabanata 813. Ang pinuno ng mga taong ito ay si Wang Shuo. Sa sandaling ito, puno ng bangis ang mukha ni Wang Shuo. Pagkapasok niya sa pinto, sumigaw siya ng malakas, bigyan mo akong harangan ang bawat labasan, at hindi ko dapat hayaang makatakas ang maliliit na batang babae, sa nanhua sa lugar na ito. Wala pang maglalakas loob na suntukin ako, kapag nahuli ko ang maliliit na babae na iyon, hayaan mong maglaro ng sapat. Nakuha ko. Nang marinig ang sinabi ni Wang Shuo, nagningning ang mga mata ng 12-dosenang tao sa likod nila, at dali-dali nilang hinaranggan ang lahat ng labasan ng hotel. Kamahalan, anong problema? Bakit galit na galit ka ngayon? Sa oras na ito, nagmamadaling sumulong ang manager ng hotel, kumuha ng sigarilyo at naghanda na iabot ito kay Wang Shuo. Umalis ka, binugbog ako ng ilang maliliit na babae, at ngayon ay nananatili ako sa iyong hotel, hahanapin ko ang mga taong ito. Itinulak ni Wang Shuo ang manager, na nagpahiya sa manager. Gayunpaman, si Wang Shuo ay anak ng pinakamayamang tao sa Nanhua City.
Hindi kayang saktan siya ng manager na ito, kaya nakangiti lang siyang nasabi, sa mundong ito ng Nanhua, may mga tao pa ring naglalakas loob na gumawa ng isang bagay kay Wang Gangzi. Nakakainip talagang mabuhay, Wang Gangzi, sabihin mo sa akin. Nasa akin ang kanilang mga pangalan, at magpapadala ako ng isang tao upang tingnan kung saang silid sila nakatira kaagad. Si Wang Shuo ay ipinagmamalaki ng manager na ito, nakaramdam siya ng komportable, at ang galit sa kanyang puso ay upa, hindi ko alam kung ano ang tawag dito, ngunit pumunta ka at dalhin ang mga listahan na iyong narehistro upang makita kung ilang babae ang nakatira sa ang hotel. Tawagin mo sila. Nang marinig ito ng manager ay agad na bumuhos ang kanyang noo sa malamig na pawis. Mayroong daan-daang mga tao na naninirahan sa hotel na ito, at mayroong daan-daang mga tao na walang malasakit na kababaihan. Kung tatawagin mo sila, hindi ba magiging gulo, at maaapektuhan din ang reputasyon ng hotel, ngunit nagsalita na si Wang Shuo, ang hotel kailangang gawin ito ng manager. Nang mapahiya ang manager ng hotel, napunta ang mga mata ni Wang Shuo kay Sonia at sa iba pa sa ikalawang palapag. Nanguna si Wang Shuo sa paghabol patungo sa ikalawang palapag, at sumunod ang mga tulisan sa likod niya. Sa simula, ang pagkamatay ng Irvin ay nagpalungkot kay David at Sonia. Ngayon ay dumating na muli si Wang Shuo sa pintuan. Maging ito ay si Sonia o si Gulinger, lalo na si Xiaoro, ang mamamatay tao na aura ay sumabog. Naramdaman ng nakamamatay na aura ng ilang mga batang babae, nakaramdam ng manhid ang anit ni David. Hindi niya talaga maintindihan ang nangyari nitong mga nakaraang araw. Maraming paglaki. Kung tungkol sa mga babaeng ito, ilang minuto lang para harapin ang 12 ng mga tawag na dinala ni Wang Shuo, at ito ay hindi isang grado. David, bumalik ka na sa kwarto mo, huwag kang mag-alala tungkol dito, magpapalabas ako ngayon. Nakatingin kay Wang Shuo na umaakay sa isang tao, sinabi ni Sonia kay David na may malungkot na mukha. Nag-alinlangan si David, ngunit bumalik pa rin siya sa kanyang silid. Kasama si Xiaoro doon, hindi nag-alala si David sa kanilang kaligtasan. Ngayon, ang husay ni Xiaoro ay malamang na maihahambing sa isang Grandmaster sa ikapitong baitang. Si Xiaoro lang, ang 12 ng mga tawag na ito ay hindi mga kalaban, hindi banggitin sina Gulinger at Sonia. Dinala ni Longwu si Wu Meier pabalik sa silid. Pagkatapos ng lahat, ang gayong labanan ay hindi mangangailangan ng Longwu na sumulong, at si Wu Meier ay walang pagsisikap. Sa kasong ito, ang kanyang mga alindog ay walang silbi, kaya't bumalik siya. Silid. Dinala ni Wang Shuo ang mga tao sa ikalawang palapag, at nakitang hindi tumakas si Sonia at ang iba pang mga babae, tahimik lang silang nakatayo doon, na parang hinihintay nila siya. Sinulyapan ni Wang Shuo ang tatlo ni Sonia at sinabing may pagnanasa sa kanyang mga mata, napakatapang ninyo, kung matatalo ninyo ako, hindi pa rin kayo tatakbo para sa inyong buhay, at nangangahas pa kayong manirahan dito. Wala ka bang magagawa? Pinandilatan ng tatlong babae si Wang Shuo. Kung nakakapatay ang mga mata, maraming beses na sana namatay si Wang Shuo sa sandaling ito. Kabanata 814. Hoy! Huwag mo akong tignan ng ganito, matatakot ako. Matapang na lumapit si Wang Shuo kay Sonia na may masamang ngiti sa kanyang mukha, inabot niya at hinawakan ang mukha ni Sonia, nakakabugbog lang sa dalampasigan. Eksena, baka nakalimutan na niya. Kung ayaw mong mawala ang kamay mo, umalis ka na dito. Malamig na sabi ni Sonia kay Wang Shuo. Saglit na natigilan si Wang Shuo, at huminto rin ang nakalahad na kamay, pagkatapos ay tumaas ang gilid ng kanyang bibig, Dam, ang lakas talaga ng ugali mo, hindi mo ba nakita ang 12 ng mga subordinate sa likod ko? Ang lakas ng loob mong takutin ako saglit. Habaran ko kayong lahat at itatapon ko sila sa kalye para makita kung bastos ka pa. Pagkatapos magsalita ni Wang Shuo, ikinaway niya ang kanyang kamay, at pagkatapos ay umatras siya, marahil ay dahil talagang natatakot siya na kumilos si Sonia. Wow! 12 ng mga tao na dinala ni Wang Shuo ang sumugod at pinalibutan si Sonia at ang tatlong babae. Sa sandaling ito, ang mga tao sa maraming silid sa ikalawang palapag ay nagbukas ng mga pinto, at pagkatapos ay tumingin sa eksena sa harap nila ng may masiglang saloobin. Dapat mong malaman na marami sa mga nakatira dito ay mga mandirigma na pupunta sa isla ng Soolong bukas.
Ang pinakamababa ay ang lakas ng master, kaya hindi sila natatakot sa Wang Shuo na ito. Ate, gusto mo bang tumulong? Hanggat mananatili ka sa iyong kapatid ng isang gabi, ipapadala sa iyo ng iyong kapatid ang bangkos ng basurang ito gamit ang isang kamay. Isang lalaki na may malaking balbas ang lumabas sa pinto at tinanong si Sonia at ang iba pa na may kahabag-habag na mukha. Oo, huwag mong sabihin ang isang kamay, isang daliri, kaya kung itaboy ang bangkos ng basurang ito, basta't itango ang ulo ng babae at samahan ang aking kapatid sa ilang inumin. Sumunod naman ang isang payat na lalaki na may matangos na bibig at unggoy ang pisngi. Ate, sabihin mo lang, sinira ng magkapatid ang lahat ng mga ito. Oo, basta masaya tayong samahan ng babae. Kung mayroong isang pinuno, ang iba pang mga mandirigma ay sumunod din, hindi binibigyang pansin si Wang Shuo. Sa pagkakataong ito, hindi nagalit si Sonia at ang iba pa, ngunit galit na galit si Wang Shuo na ito ang Nanhua City, ang kanyang teritoryo, ngunit ayaw niyang baliwalain siya ng mga taong ito. Para malaman niyang kaya niyang dalhin ang 12-dosenang tao sa likod niya, hindi ba natatakot itong mga bisita sa hotel? Shut the fuck up at bumalik ka sa sarili mong kwarto. Alam mo ba kung sino ako? Ang tatay ko ang pinakamayamang tao sa Nanhua City. Ang lakas ng loob mong pagtawanan ka. Maniwala ka man o hindi, sabay-sabay kitang puputulan. Galit na kinuha ni Wang Shuo ang machete mula sa isa sa kanyang mga nasasakupan at malakas na iwinagayway ito ng 2 beses. Hahaha. Nang makitang ganoon si Wang Shuo, lahat ng umaatungal na mandirigma ay talagang nagtawanan. Sa mata ng mga mandirigmang ito, ang pinakamayamang tao sa Nanhua City ay isang piraso ng Shi. T. Dapat mong malaman na ang isang Grandmaster ay maaaring mangibabaw sa isang panig, hindi banggitin na mayroon pa ring mga dakilang Grandmaster at Wazong dito. Ang pamilya Feng at pamilyang Wu sa kabisera ng probinsya ng Yangbei ay isang Grandmaster lamang, ngunit kung sino ang mga ari-arian ng isa ay hindi hihigit sa pinakamayamang tao sa Nanhua City, at ngayon ay pinag-uusapan ito ni Wang Shuo sa isang grupo ng mga mandirigma, ito ay isang biro lamang. Hindi natakot si Wang Shuo na makita ang mga taong ito, at naglakas loob na pagtawanan siya, na nagpapula sa mukha ni Wang Shuo sa galit, at nag-aapoy ang kanyang mga mata. Hintayin mo ako, kapag nilinis ko itong 3 maliliit na babae, nililinis kita. Kinagat ni Wang Shuo ang kanyang mga ngipin at sinabi. Nang matapos magsalita si Wang Shuo, nakita niya ang isang binata na nakasuot ng Chinese tunic suit na may natitiklop na bentilador, na sinundan ng isang matandang lalaki sa likod ng binata. Pinagmamasdan din ni David ang sitwasyon sa silid sa sandaling ito. Nang makita niya ang binata na may nakatiklop na pamaypay, agad niyang nakilala na ang taong ito ay ang Xuanyuan na anak na nakilala niya sa restaurant. Natatakot ako na hindi ka magkakaroon ng pagkakataong linisin ang 3 babaeng ito. Walang pakialam na tumingin si Young Master Xuanyuan kay Wang Shuo at sinabing. Kabanata 815. Napatingin si Wang Shuo kay Young Master Xuanyuan, at sinabing may malamig na mukha, gusto mo bang tumayo para sa kanila? Sabihin ko sa iyo, ang tatay ko ay. Bago natapos ang mga salita ni Wang Shuo, ang matandang lalaki sa likod ni Mr. Xuanyuan ay biglang nagwagayway ng kanyang kamay, at ang distansya ng ilang metro ay naging sanhi ng paglipad ng katawan ni Wang Shuo ng pabaliktad sa isang iglap. Bigla siyang nahulog mula sa ikalawang palapag sa isang yakap, at pagkatapos ay bumagsak sa sahig ng isang yakap. Ang buong tao ay dumudugo mula sa 7 butas, at ang kanyang mukha ay kakilakilabot. Hindi na siya maaaring mamatay. Sa pagkakataong ito, nang makita ito ng 12-dosenang mga subordinate na dinala ni Wang Shuo, natakot sila kaya tumalikod sila at tumakbo palayo, at nawala sila ng walang bakas sa isang iglap. Lumingalinga siyang Master Xuanyuan sa paligid, at ang mga mandirigma na kanina pa nagbubo ay bumalik sa kanilang mga silid na walang pag-asa, at makikita na takot sila sa taong nasa harapan nila. Hello, ang pangalan ko ay Xuanyuan Kai. Iniunat ni Xuanyuan Kai ang kanyang kamay kay Sonia at sa iba pa, ngunit bilang kapalit, nakuha lamang nila ang mga blankong mata ni Sonia at ng iba pa. Noong una, gusto nilang 3 na ilabas ni Wang Shuo at ng iba pa ang kanilang galit para ilabas ang kanilang kalungkutan at galit, ngunit ayaw nilang lumabas ang Xuanyuan Kai na ito at magpanggap na isang malaking buntot na lobo, upang ang 3 ay naputol ang ideya nilang ilabas ang kanilang galit.
Nang makita ito, lumabas na rin si David ng silid. Pagkatapos tingnan si Xuan Yuankay, hinawakan niya ang mga kamay ni na Sonya at Gulinger at sinabing, "Tara na, bumalik na tayo sa kwarto." Humph! Galit nang umuso si Xiaoro kay Xuan Yuankay, at sinundan si David at ang iba pa pabalik sa silid. Natigilan sandali si Xuan Yuankay, pinapanood si David na inakay si Sonya at ang iba pa sa silid, at pagkatapos isara ang pinto, bahagyang nabighani ang kanyang mga mata. Guro! Bahagyang humakbang pasulong ang matandang lalaki sa likod ni Xuan Yuankay at sumigaw sa mahinang boses. Kinaway-kaway ni Xuan Yuankay ang kanyang kamay, hinding-hindi matatakasan ang mga bagay na gusto ko, huli na ngayon, pag-usapan natin ito bukas. Tumalikod si Xuan Yuankay at umalis. Sa silid, bahagyang namula si Gulinger, at inalis ang kamay ni David. Hinawakan ni David ang mga kamay niya at ni Sonya kanina, na nagpaten sa puso ni Gulinger, at halos hindi lumundag ang puso niya. Pasensya na, basta-basta ko lang ginawa, hindi sinasadya. Nang makita ang namumula na mukha ni Gulinger, nagmamadaling nagpaliwanag si David. Umiling si Gulinger, ngunit palihim na sumulyap kay Sonya, natatakot siyang magseselo si Sonya. Napatulala lang si Sonya sa mga sandaling ito at hindi sumagot. Sonya, ano bang nangyayari sa'yo? Nalaman din ni David na mukhang masama ang loob ni Sonya, kaya nagtanong siya. Wala. Mabilis na umiling si Sonya. By the way, may sinabi ba si Ervin sa'yo? Ano ang ipinangako mo sa kanya? Sa sandaling ito, naalala ni David ang sinabi ni Ervin bago siya mamatay. Wala lang, huli na ang lahat, magpahinga ka na, kailangan na nating magpahinga. Tinulak ni Sonya si David palabas ng kwarto. Sa oras na ito, bumalik din si Wu Meier sa silid. Ang apat na babae ay nasa parehong silid, at ang kapaligiran ay agad na naging depressed at solemn. Walang nagsasalita, tanging paghinga lang ng isa't isa ang maririnig. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Sonya, magtagal, kung may mangyari sa akin, sana ay matulungan mo akong alagaan si David. Sonya, huwag kang magsalita ng kalokohan, hindi ba sinabi ni Butler Long, hindi mo naman kailangang isakripisyo ang iyong buhay, baka kung wala ang iyong tulong, si David mismo ang makakakuha kay Longjing. Naaaliw si Gulinger. Ngumiti si Sonya, alam niyang si Gulinger ang umaaliw sa sarili niya. Linger, buhay at kamatayan ay may kapalaran, hindi ko naisip kung anong uri ng apoy na espiritong katawan ako, ngunit dahil ako ngayon, kung gayon handa akong bayaran si David ng walang anumang pagsisisi. Ngumiti si Sonya, pero medyo malungkot ang ngiti. Ilang sandali, walang nagsasalita sa apat na babae, ngunit hindi maintindihan ni Wu Meier kung anong uri ng alindog mayroon itong si David na gagawing handang ibigay ng mga babae ang kanilang buhay para sa kanya. Kabanata 816. Sa isa pang silid, nagmamakaawa si David kay Longwo. Tito Long, sabihin mo lang sa akin kung ano ang sinabi ni Ervin bago siya namatay. Ano ang gusto niyang gawin ni Sonya at ng iba pa? Tanong ni David kay Longwo. Sige, matulog ka na. Marami pang gagawin bukas sa isla ng Soolong, pero tandaan mo, pagdating mo sa isla ng Soolong, wala kang mapagkakatiwalaan maliban sa iyo. Binalaan ni Longwo si David. Hindi ka ba pupunta? Medyo nagulat si David. Umiling si Longwo, kung pupunta ako, mahahanap ka na ng pamilya Long, iilan lang sa inyo, mananatili ako rito kasama si Mayor at maghihintay sa iyong mabuting balita. Nang marinig ito ni David, hindi na siya kumibo, at hindi nagtagal ay nakatulog ang dalawa. Kinabukasan, madaling araw pa lang, lahat ay umalis ng hotel at pumunta sa pier. Sa sandaling ito, ang pantalan ay puno na ng mga tao. Isang 5 palapag na cruise ship ang nakaparada sa daungan. Ang cruise ship na ito ay kayang humawak ng libu-libong tao. Makikita kung gaano karaming tao ang pumunta sa Soolong Island sa pagkakataong ito. Bagamat alam ng lahat na mapanganib ang isla ng Soolong, at maaaring mawala ito magpakailanman, ang tukso ng malalaking interes ay nagtutulak pa rin sa mga taong ito na sumugod sa isla ng Soolong. Nagsimula na ang ticket check, at pumila ang lahat para sumakay sa barko. Maraming tao ang hindi bumili ng tiket at gustong sumingit, ngunit lahat sila ay nahuli. Ang cruise ship na ito ay mula sa Long family. Mga taong mula sa pamilyang Long, kaya halos imposibleng umiwas sa pamasahe. Nakita mo.
May isang sikat na dakilang master na hindi bumili ng tiket kanina at gustong sumingit, ngunit siya ay binugbog at itinapon sa labas. Hindi ko alam kung ano ang pinagmulan nitong Long family. Hindi ko rin narinig. It must be a hidden family. Ang mga hindi pa nakakita ng mga ticket checker na ito ay ang lahat ng mga masters. Maghintay na lang tayo sa pila para mag-check ng ticket. Sa hindi kalayuan sa harap ni David, mahinang boses ang pinag-uusapan ng dalawa, ngunit malinaw na pumasok sa tenga ni David ang boses ng diskusyon. Ang Long family ang nanood ng ticket check. Iniisip ang kanyang ina na pinahihirapan pa rin, talagang pinatay ni David ang lahat ng miyembro ng pamilya Long, ngunit alam niya na sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya kayang makipagkompetensya sa pamilya Long. Matatagpuan lamang ni David ang galit sa kanyang puso. Kapag malakas na siya, kailangan niyang patayin ang Long family at iligtas ang kanyang ina. Habang unti-unting pumipila ang lahat para sumakay sa bangka, biglang may nagsisiksikan na mga tao at nagsisigawan na lahat ay gumawa ng paraan. Tiningnan ito ni David at nalaman na si Xuanyuan kay Iyon, na tumalon sa harap ng linya kasama ang kanyang mga subordinate. Gayunpaman, nang makita ng lahat na si Xuanyuan kay Iyon, walang nang ahas na magsabi ng anuman, kaya umalis na lang sila. Nang akayin ni Xuanyuan ang mga tao lampasan si David at ang iba pa, sinulyapan niya si David na may malalim na kahulugan. Bagamat pinangunahan ni Xuanyuan ang isang tao na tumalon sa pila, ang pamilyang Long na nagsuri ng mga tiket ay walang sinabi, ngunit hinayaan sila. Ngunit sa muling pag-aayos ng pila at patuloy na pag-check-in at pag-akyat sa barko, nagkagulo sa likod, at muling nagsisiksikan sa harapan ang isang grupo ng mga tao. Isang binata na may tinina na pulang buhok at pulang pantalon ang nakipagsiksikan sa grupo ng mga tao. Nang makita nila ang kakaibang suot nitong binata, nagulat ang lahat. Thunder Torch Cheng Kun. May bakas ng takot at takot sa mata ng lahat, nagmamadali silang umiwas sa isang landas. Hindi ko inaasahan na darating ang haring demonyong ito. Baka sa mukha ni David ang kalungkutan ng isang lalaking nasa edad 50 anyos. Tito, sino ang binata? Curious na tanong ni David sa lalaking nasa harap niya. Naramdaman ni David na ang binata na naka-red shirt at red pants ay isa lamang mahusay na master, hindi kasing lakas ng Xuanyuan kanina, ngunit sa pagtingin sa mga ekspresyon ng mga taong ito, tila naiinggit siya sa lalaking ito, lalo pa. Nakakatakot kaysa sa Xuanyuan na iyon. Kabanata 817. Napasulyap ang nasa katanghaliang gulang na lalaki kay David at may sasabihin sana nang bigla siyang natuwa, ikaw, David ka ba? Natigilan si David, nagtataka kung paano siya nakilala ng nasa katanghaliang gulang na ito. Nang makitang natigilan si David, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagmamadaling nagpaliwanag, sinundan mo ang laban ng Qin Shaolin na iyon, napanood ko ito, lahat ng nakakakilala sa iyo, hindi ko inaasahan na matatalo mo si Wu Zhang at papatayin ang Qin Shaolin na iyon sa murang edad. Ang galing! Palibhasa'y labis na pinupuri ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, medyo napahiya si David. Matapos ngumiti, muli siyang nagtanong, Tito, ano ang nangyari sa hari ng demonyo na kasasabi mo lang? Matapos makilala si David, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay agad na nagpaliwanag kay David ng masigasig, ang taong ito ay si Cheng Kun, ang tanging anak ni Cheng Jichang, ang Panginoon ng Perak Gate. Siya ay mainit at walang awa. Sa maraming laban, karamihan sa kanila ay naklik, at hindi makakasakit ng mga buhay, ngunit ang taong ito, hanggat siya ay gumagawa ng isang killing move, walang nakakaalam kung gaano karaming mga tao ang namatay sa kanyang mga kamay, ngunit si Cheng Jichang ay natapakan ito ng maaga. Pagpasok sa kaharian ng Wazong, siya ay isang makalumang Wazong na may malakas na lakas, kaya maraming tao ang hindi nang ahas na guluhin itong si Cheng Kun, at lahat sila ay nagtatago kapag nakita nila siya. Pagkatapos noon ay sumiksik si Cheng Kun sa harapan, itinaas niya ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid. Hindi nagtagal, ibinaba ng ilang mandirigma ang kanilang mga ulo at hindi nang ahas na tumingin sa kanya. Tahimik pang ang umalis ang ilang mandirigma at walang balak pumunta sa isla ng Soolong. Walang gustong i-provoke ang killer na ito. Pinaliwanag ni Cheng Kun ang tiket, ngunit hindi rin siya pinigilan ng ticket checker, at pinapasok si Cheng Kun. Hindi ko inaasahan na ang pinakamatandang young master ng marangal na Perak Gate ay darating din para makisali sa saya.
Sa oras na ito, pumasok na si Xuan Yuan-kai sa cabin, at nang makita niyang papalapit si Cheng Kun, hinisyon niya ito. Nang marinig ang tono ni Xuan Yuan-kai, nagkaroon ng kaunting pang-aalipusta. Pinapayagan kang sumama, Mr. Xuan Yuan, kaya hindi mo ako pinayagan. Itinaas ni Cheng Kun ang kanyang bibig, walang sinuman mula sa pamilyang Long ang nagsabi ng anuman, nakikialam ka sa mga daga. Lumubog ang mukha ni Xuan Yuan-kai, sa kaunting lakas mo, mamamatay ka kung pupunta ka rito. Puno ng paghamak ang mga mata ni Xuan Yuan-kai. Siyempre, may disdain capital din siya. Siya ay halos kasing edad ni Cheng Kun, ngunit ngayon ay nasa tuktok na siya ng lakas ng dakilang master, at ang Cheng Kun na iyon ay karapat-dapat lamang sa ikalimang baitang ng lakas ng dakilang master. Thundergate pa rin ito. Matapos gumastos ng maraming pera sa paghahanap ng maraming panlunas sa kanyang makakain, naabot niya ang ganitong estado. Hindi sigurado kung sino ang nabubuhay at kung sino ang namamatay. Malamig na ngumuso si Cheng Kun. Ilang sandali pa ay puno na ng pulbere ang amoy ng pulbere, at bago pa man sila makarating sa isla ng Soolong ay pag-alit na ang mga taong ito. Ang boring niyong dalawa, bakit hindi niyo ako tinatawag dito? Sa oras na ito, isang walang kabuluhan, suwail na binata ang direktang naglakad patungo sa cabin, at sa likod niya ay 4 o 5 matataas na master. Nang makita ang taong ito, lahat ng mga mandirigma ay napabuntong hininga. Sira, itong 3 malalaking demonyo ay nagtipon-tipon, mas mabuting umatras ako. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa harap ni David, pagkatapos makita ang binata na dumating muli, ay labis na natakot kaya tumalikod siya at umalis, walang planong pumunta sa isla ng Soolong. Tito, sino ito? Hinawakan ni David ang medyo may edad na lalaki at nagtanong. Ito si Zhao Chuang, ang panganay na anak ng pamilya Zhao sa Huying Mountain Villa. Masigla talaga ang araw na ito. Pinapayuhan ko kayong huwag pumunta. Mag-ingat ka na baka mawalan ka ng buhay. Nang matapos magsalita ang medyo may edad na lalaki ay nagmamadali itong umalis. Nakita ni David na maraming mandirigma ang sunod-sunod na tumalikod, at direktang itinapon ang tiket, sa halip na pumunta sa Lock Dragon Island, halos kalahati ng mga tao ang umalis. Tinakot ng 3 kabataan ang kalahati ng mga mandirigma, na nagpapakita na ang lakas ng 3 pamilyang ito ay pambihira. Ang kamalayan ni David ay bumalot sa Zhao Chuang na iyon, at ang kanyang mga kilay ay hindi maiwasang bahagyang kumunot. Ang taong ito ay nakatuntong lamang sa lakas ng isang master. Sa daan-daang tao, sino mang bumunot ay magiging mas malakas kaysa sa taong ito. Maglakas loob na pumunta sa Soolong Island. Kabanata 818. Zhao Chuang. Parehong sumigaw sina Cheng Kun at Xuan Yuan-kai nang makita nila ang taong paparating. Kakayahan mo lang sumali sa saya. Mag-ingat na hayaang kainin ka ng mga hayop sa isla. Kalahating biro na sabi ni Cheng Kun. Natatakot ako na ang iyong anak ay hindi makakarating sa Soolong Island, at ang kanyang buhay ay mawawala. Nakangiti ring sabi ni Xuan Yuan-kai. Sobra kayong dalawa, paano niyo ako nasusumpa ng ganito? Kahit na mas mababa ang antas ng aking paglilinang kaysa sa iyo, mas marami akong babae kaysa sa iyo. Si Zhao Chuang ay hindi nagalit, ngunit nabigyang katwiran ang mukha nito. Sige, kasing galing mo? Ipakita mo sa amin, nakakahiya. Sinulyapan ni Cheng Kun si Zhao Chuang at sinabing, Hoy, Kuya Kun, ayaw kong matuto mula sa iyo, papatayin ko ang mga tao sa bawat pagliko. Wala akong ibang kakayahan, gusto ko lang sumunod sa mga babae. Zhao Chuang nakangiting sabi. Sapat na ba ang naging saya mo sa mga babae? Gusto mo na bang mamatay? Sinulyapan ni Xuan Yuan-kai si Zhao Chuang ng masama. Kuya Kai, ano ba ang pinagsasabi mo? Kapag kulang ang saya ng mga babae, nandito lang ako para humanap ng excitement, hindi para makipag-away sa'yo. Pagdating ko sa isla, gusto kong protektahan mo ako. Masiglang sabi ni Zhao Chuang. Tiningnan ni David si Zhao Chuang na ito, ngunit hindi niya inaasahan na magiging maayos ang lalaking ito, at tila maganda ang relasyon niya sa Cheng Kun na iyon at Xuan Yuan-kai. Sige, pagdating ng panahon, sundan mo ako, huwag kang tatakbo.
Gaya nga ng kasabihan, huwag patulan ang nakangiting mukha, itong si Zhao Chuang, bilang batang may-ari ng Shadow Villa, ay nanatiling napakababa ng postere, at sumigaw sa isa't isa, kaya hindi niya maiwasang magbigay ng mukha. Naglakad silang tatlo patungo sa lobby ng cabin, habang ang iba ay nagsimulang pumila muli para mag-check-in at sumakay sa barko. Sa oras na ito, sa isang silid sa pinakamataas na punto ng ikalimang palapag ng cabin, isang binata na nakasuot ng tonika na suit na may balingkinitang mukha at isang mukha na kasing determinado ng isang kutsilyo ay nakatingin sa lahat ng bagay sa busog. Ang taong ito ay si Long Xingshu ng Long family. Siya ay nasa kaharian ng Wuzong sa murang edad. Bagamat sideline lamang ng Long Xingshu ang Long Xingshu, walang gaanong tao ang makakarating sa kaharian ng Wuzong sa edad na ito. Pagkatapos ng maikling panahon, makakakuha siya ng pagkakataong hugasan ang laman ng mahabang pamilya. Kung kaya niya, makakatuntong siya sa Immortal Cultivation Realm at makapasok sa core ng Long family. Guro, walang bakas ng Long Wu na natagpuan sa karamihan, at si Butler Long ay wala na sa kanila. Isang katulong ang lumapit kay Long Xingshu at bumulong ng isang ulat. Hindi tanga si Long Wu, paano magiging posible na makarating sa Long Island? Hindi ba ipaalam sa amin sa isang sulyap kung sino ang hinahanap namin? Tulad ng para sa kasambahay na si Long, pinilit niyang pumasok sa Long Island, at ang kanyang katawan ay malubhang nasugatan. Tinataya na sa ngayon ay patay na. Tiningnan pa rin ni Long Xingshu ang lahat ng nasa busog, na parang gusto niyang makita ang lahat sa ibaba. Young Master, may isa pa. Ngayon ang pamilya ni Xuanyuan, Pilimen at Huying Mountain Villa ay nagpadala ng mga tao, at silang lahat ang pinakamatandang Young Masters ng bawat pamilya. Sa tingin mo ba na ipatupad pa rin ang plano natin? Tanong ng sumunod na tao. Implementation, the big deal is to send someone to talk to the three families. Sa pagkakataong ito mas gugustuhin nating pumatay ng hindi sinasadya kaysa pabayaan ang isa. Mabangis na kumislap ang mga mata ni Long Xingshu, at sa unang tingin, siya ay isang walang awa na tao. Hindi nagtagal, sumakay na ang lahat sa bangka, at sa tunog ng sipol, dahan-daang lumipad ang cruise ship patungo sa isla ng Soolong. Kinuha ni David ang plano at pumunta sa front desk, at saka nag-book ng kwarto. Aabutin ng ilang oras bago makarating sa isla ng Soolong. Hindi siya makaupo sa lahat ng oras. Nakahanap siya ng kwartong mapagpahingahan. Iniwas na lang din ni David ang atensyon ng lahat. Kung siya ay nahuli ng pamilya Chin, nalaman ng mga tao, at ito ay mahirap. Habang naglalakad si David patungo sa front desk, biglang may dumaan na lalaking nakasuot ng black suit, black hat, at black sunglasses. Napakaputi ng mga kamay ng lalaki. Matapos malampasan si David ay mabilis siyang naglakad papunta sa front desk. Kabanata 819. Masamang pag-aayos. Sa sandaling humarap ang lalaking ito kay David, agad na naramdaman ng kamalayan ni David na ang taong ito ay isang masamang magsasaka, at siya ay puno ng masasamang espiritu. Nang hawakan ng mga mata ni David ang lalaking nakaitim na suit, halatang tumigil ang lalaki, lumingon sa likod, at muling naglakad pasulong. Hindi rin ito pinansin ni David at pumunta sa front desk. Pagkatapos ng lahat, sa oras na ito, hindi nais ni David na magdulot ng higit pang gulo at magdulot ng hindi kinakailangang gulo. Bigyan mo ako ng kwarto. Bigyan mo ako ng kwarto. Halos magkasabay na nagsalita ang lalaking naka-black suit at si David sa front desk. Sa pagkakataong ito, napahiya ang front desk at naglabas ng room card, 2 ginoo, pasensya na, iisa lang ang kwarto. Sinundan ni David ang lalaking nakasut upang tumingin sa isa't isa, at pagkatapos ay direktang kinuha ng lalaking nakasut ang room card sa kanyang kamay habang hindi pinapansin ng front desk. Matapos makuha ng lalaking nakasut ang room card, tumalikod na siya at umalis. Ayaw niyang masyadong makipag-ugnayan kay David, at parang ayaw niyang magkagulo. Pagkatapos ng lahat, ang mga masasamang magsasaka ay hinahamak sa mundo ng martial arts. Kung alam ng mga mandirigmang ito na sila ay masasamang magsasaka, tiyak na sasalakayin sila ng isang grupo. Ang lalaking ito na nakasot ay hindi gustong maabot ang Soolong Island, at siya ay naging target ng pagkubkob ng lahat. Tigilan mo ako. Aalis na sana ang lalaking naka-black suit dala ang room card, bigla siyang hinarang ni Sonia at ng 3 babae.
Kanina lang nakita nilang tatlo ang eksena sa front desk, hindi umimik ang lalaking ito, kinuha ang room card at umalis. Impolite talaga. Kung tutuusin, kung gusto ng lalaki ng sabay-sabay, hindi na mahalaga kung maibigay niya ang silid, ngunit ang ugali ng lalaking ito ay labis na ikinagalit ni Sonia at ng tatlo, kaya ibinigay niya sa kanya ang lalaking nakasot. Huminto. Ano? Tanong ng lalaking nakasot kay Sonia at sa kanilang tatlo sabay tingin. Masyado kang bastos. Bakit mo kinuha ang room card? Iwanan ang room card. Galit na inakusahan ni Gullinger ang lalaking nasa suit. Ang lalaki sa suit ay lumingon at sinulyapan si David, alam na si Sonia at ang iba ay kasama ni David, at hindi nagsalita, ngunit bahagyang lumingon, naghahanda na lampasan si Sonia at ang iba pa at magpatuloy na umalis. Masyado kang hindi makatwiran, at gusto mo pa ring tumakas dala ang room card. Nagmamadaling pinigilan muli ni Sonia ang lalaking nakasot. Umalis ka na, o magiging bastos ako sa iyo, malamig na sabi ng lalaking nakasot. Bahala ka, ano ang magagawa ko? Si Sonia ay hindi natakot. Not to mention that David is here, with Shauro's current skills, ordinary warriors are not in all, let alone 3 of them. Sa oras na ito, nakita ng ilang mga tao sa paligid na mayroong maraming kaguluhan, at nagmamadaling nagtipon sa paligid. Nang makita nilang si Sonia iyon at ang tatlong babae, lahat sila ay lumapit sa espiritu at nagsimulang magbo. Kung tutuusin, pagkatapos ng ilang oras na nakakainip na paglalayag, mainam na magkaroon ng kaunting interlude sa gitna. Si Zhao Chuang, na nakahiga na sa silid, ay nakarinig ng kaguluhan sa cabin sa ibaba, at nagulat na bumangon. Nang makita niya si Sonia at ang tatlong babae sa bintana ng kanyang silid, halos hindi lumuwa ang kanyang mga mata. Nagmamadaling bumangon si Zhao Chuang at nagmamadaling tumakbo pababa, habang ang ilan sa kanyang mga nasasakupan ay nagmamadaling sumunod. Nakita ni David na parami ng parami ang mga taong nagkukumpulan sa gilid, na nagdulot ng ilang kaguluhan at naapektuhan ang isla ng Deng Soolong, kaya't binalak niyang lumapit at hayaang makalimutan ito ni Sonia at ng tatlo. Ngunit nang makadalawang hakbang si David, nakita niya si Zhao Chuang na nagmamadaling bumaba kasama ang isang tao mula sa itaas. Nang makita ng mga nanunood na may dinala si Zhao Chuang, nagmamadali silang umiwas sa daanan. Fuck! Laking tao mo, ano ba ang mangbuli ng mga babae? Nakikita ko ang taong pinakabuli ng mga babae. Nang dumating si Zhao Chuang, walang habas niyang pinagalitan ang lalaking nakasuot ng suit, at pagkatapos ay ipinakita ang kanyang mukha. Nakatingin kay Sonia at sa kanilang tatlo na may malungkot na ngiti, sinabi niya, huwag kang matakot sa tatlong magkakapatid, ang aking kapatid ang nagpasya para sa ikaw. Kabanata 820. Halos masusuka silang tatlo, si Sonia, nang tingnan nila ang kahabag-habag na anyo ni Zhao Chuang, ngunit nagpigil si Sonia at sinabing, amin ang room card na ito, ngunit ninakaw niya ito. Nang marinig ito ni Zhao Chuang, tiningnan niya ang room card sa lalaking nakasot at nakangiting sinabi, ate, huwag kang mag-alala, hihilingin kong pumunta ka rito. Pagkatapos magsalita ni Zhao Chuang, kinindatan niya ang mga nasasakupan sa tabi niya. Tumango ang nasasakupan ni Zhao Chuang, pagkatapos ay tumingin sa lalaking nakasot ng mayabang at sinabing, iwan mo ang room card. Akin ba ang room card na ito? Hindi naman nagmamadali ang lalaking naka-black suit at mahinahon ang tono. Huwag kang magsalita ng walang kaparerekon, manatili ka lang kung mananatili ka. Matigas ang tono ng nasasakupan ni Zhao Chuang, at puno ng pagmamataas ang kanyang mukha. Ang lalaking nakaitim na suit ay tumingin sa mga nasasakupan ni Zhao Chuang, pagkatapos ay tumingin muli kay Zhao Chuang. Hindi niya ito pinansin, tumalikod, at aalis na sana. Parami ng parami ang mga tao dito. Pagkakakilanlan. Nang makitang hindi siya pinapansin ng lalaking nakasot, napakunot ang noo ng mga tauhan ni Zhao Chuang, at agad na sumugod, direktang hamarang sa daan ng lalaking nakaitim na suit. Sabi ko umalis ka sa room card, bingi ka ba? Bahagyang kumunat ang noo ng nasasakupan ni Zhao Chuang at matalim na tanong. Umalis ka. May bakas ng galit ang lalaking naka-black suit sa pagkakataong ito. Hindi inaasahan ng mga nasasakupan ni Zhao Chuang na magiging napakatigas ng kabilang partido, at nang ahas pa silang pag-alitan siya. Alam na sikat ang Wuying Villa nila, sinong maglalakas loob na kausapin siya ng ganito.
Isa pa, 5th grade grandmaster pa siya, paano niya matitiis ang panlalait ng iba? Nang makitang napakamayabang ng lalaking nakaitim na suit, hindi napigilan ni Zhao Chuang na sumimangot, puno ng madilim na kulay ang kanyang mukha, at may nangahas na hindi magbigay sa kanya ng mukha ni Zhao Chuang, damn it. Nakita ng mga nasasakupan ni Zhao Chuang na hindi maganda ang mukha ng kanilang panganay na young master, at alam nilang nawalan sila ng mukha kay Zhao Chuang. Kung babalik sila, hindi sila makakatakas kahit isang parusa, kaya galit silang sumigaw at inabot ang lalaking nakaitim na suit. Hindi dapat maliitin ang lakas ng Grandmaster sa ikalimang baitang. Sa oras na ito, dumating din sina Xuan Yuangkai at Cheng Kun. Nang makita ni Xuan Yuangkai si Sonia at silang tatlo, natigilan siya saglit, ngunit tumaas ang gilid ng kanyang bibig, at nahulaan din niya kung bakit nakikipag-away si Zhao Chuang sa iba. Zhao Chuang, ang iyong mga tao ay magduruse. Pagkatapos sumulyap ni Xuan Yuankay sa lalaking nakasot, ngumiti siya kay Zhao Chuang at sinabing. Napansin na ni Xuan Yuankay na ang taong ito ay hindi mababa sa cultivation, at kahit na sinadya niyang itago ang kanyang hininga, nararamdaman pa rin ito ni Xuan Yuankay. Anong biro, ang aking lingkod ay ang lakas ng isang ikalimang baitang Grandmaster, paano ito magiging dehado? Ngumisi si Zhang Chuang. Nang makitang walang pakialam si Zhao Chuang, hindi nagsalita si Xuan Yuankay, ngumiti lang siya at nanood. Nang makita ang pagbaril ng kabilang partido, nanlamig ang lalaking naka-black suit, biglang sumeryoso ang mukha, at puno ng galit ang buong katawan. Bagamat natatakot siyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, kanina pa nagpipigil ang lalaking nakasot, ngunit ngayon na paulit-ulit na nanunukso ang kabilang partido, paanong hindi siya magagalit? Nang binaril siya ng mga nasasakupan ni Zhao Chuang, bigla siyang sinuntok ng lalaking nakaitim na suit. Ang lakas ng pick ng Great Master. Sa sandaling ito, nalantad ang lalaking nakasuot ng black suit na cultivation base, hindi napigilan ni Xuan Yuankay na matigilan sandali, hindi niya inaasahan na may susunod sa kanya na may parehong cultivation base, at ang edad ng kabilang partido ay hindi masyadong matanda. Mag-ingat ka. Isang matandang lalaki sa tabi ni Zhao Chuang ang agad na nagpaalala sa kanya nang makita niya ang putok ng kalaban, at siya ay nasa tuktok pa rin ng lakas ng Great Grandmaster. Bang! Ngunit huli na, at sinampal ng kalaban ang katawan ni Zhao Chuang ng isang suntok. Nakita ko ang mga nasasakupan ni Zhao Chuang na nagsisigawan, ang buong tao ay lumipad palabas, at pagkatapos ay nahulog ng husto sa cabin. Isang subo ng dugo ang bumulwak, at ang mga nasasakupan ni Zhao Chuang ay mapatla, tulad ng mga patay na tao. Napatingin ang iba pang mga nasasakupan ni Zhao Chuang at sunod-sunod na pinalibutan ang lalaking nakaitim na suit. Ang mukha ni Zhao Chuang ay sobrang pangit din, at napahiya siya sa harap ng magandang babae. Naramdaman ni Zhao Chuang na nawala ang lahat ng mukha niya, at mabilis siyang naglakad. Hindi gumalaw si Xuan Yuankay, at hindi rin kumikibo si Cheng Kun. Kasabay nito ay bahagyang sumimangot din si David. Bagamat ipinakita lamang ng lalaking nakasot ang lakas ng dakilang amo, alam ni David na hindi ginagamit sa grupo ang lalaking nakasot, bagkus ay itinatago pa rin niya ang kanyang lakas. Huwag mong tingnan ang edad ng lalaking ito. Malumanay, dapat ay si Wazong na ito, at maaaring mas malakas siya kaysa kay Xiaodong, ang master ng woman sa araw na iyon. Tila ang masamang pamamaraan ng paglilinang na ito ay talagang mabilis na mapahusay ang lakas ng isang tao. Kung hindi, sa ganoong edad, kung gusto mong makapasok sa kaharian ng Wazong, natatakot ako na mahirap itong maabot ang langit. Ang lalaking nakasot ay tumingin sa mga tao sa Huying Mountain Villa na nakapaligid sa kanya. Hindi man siya natatakot, araw-araw siyang kulubot. Kung lumaban siya, natatakot siyang malantad ang kanyang pagkatao bilang isang masamang magsasaka. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.